Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 631 hanggang 640. Walang hiya. Ang orihinal na maingay na Challenge Arena Square ay biglang tumahimik nang dumating ang dalawang City Lords. Ang kaliwang Panginoon ng lungsod na si Li Jiayao ay may kalmadong mukha, hindi malungkot o masaya, at walang ekspresyon na makikita. Ang tamang lungsod. Si Lord Gao Shengtian naman ay parang uling ang mukha. Pagkalapag, tumingin siya ng diretso kay Manager Hong. Manager. Nagsimulang manginig ang mga paa ni Hong nang makita ang kaliwa at kanang City Lords na paparating, ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang dapat niyang harapin. Mabilis siyang tumayo at sumaludo sa kaliwa at kanang mga pinuno ng lungsod na may nanginginig na boses, ang iyong mga nasasakupan ay magalang na tinatanggap ang mga Panginoon ng lungsod. Hong Wuyi, maganda ang ginawa mo. Sinisi siya ni Gao Shengtian sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Nang magtanong ang kanyang mga nasasakupan na may magulat, si Gao Shengtian ay halos magalit hanggang mamatay matapos itong marinig. Ngunit alam din niya na palaging may mga patakaran para sa pagbubukas ng isang opisyal na tindahan sa yugto ng buhay at kamatayan, at ito rin ang mga patakaran na itinakda ng malaking Panginoon ng lungsod. Mula sa panlabas, si Manager Hong Wuyi ay walang ginawang mali, ngunit si Gao Shengtian, na palaging nasasangkot sa kulay abong kita, ay naunawaan na ito ay dapat na si Manager Hong sa pera, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay mabubulag ng isang maliit na Jindan early stage cultivator sa huli. Bilang representante na Panginoon ng lungsod, si Gao Shengtian ay may higit na pagsasaalang-alang. Nalaman niya ang tungkol kay Yang Yiyo bago dumating. Alam niyang dumating si Yang Yiyo sa Sanxiu City 3 araw na ang nakakaraan at nagkaroon ng conflict sa adopted son ng leader ng Black Cloud Gang. Ngayon, naghahanap ng gulo si Shu Qi kay Yang Yiyo at binuksan ni Hong Wuyi ang isang opisyal na nayon. Mahuhulaan ni Gao Shengtian ang mga pagliko at pagliko ng hindi nagtatanong. Sa madaling salita, naakit siya sa mga mapagkukunang pinansyal ni Yang Yiyo. Ang pera ay nakapagpapakilo sa puso ng mga tao, at ang isang dahon ay nakakabulag sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit mayroong kasalukuyang sitwasyon. Nang malaman ni Gao Shengtian na pinatay ni Yang Yiyo si Shu Qi gamit ang isang espada, alam niya sa kanyang puso na si Yang Yiyo ay hindi isang simpleng Jindan early stage cultivator. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na mag-imbestiga ng malalim, at pagkatapos ay galit na galit si Gao Shengtian. Sinumpa si Hong Wuyi bilang tanga sa lugar. Ang mga resulta ng imbestigasyon ay higit pa sa inaasahan ni Gao Shengtian. May katalinuhan ang Cheney Chamber of Commerce, at natural na mayroon din ang Sanxiu City. Bilang resulta, napag-alaman na si Yang Yiyo ang taong pinaghahanap ng Jiaoyao City Lord Tang at Yin Yang Sect 2 araw na ang nakararaan. Ang lahat ng mga gawa ng Yang Yiyo at Jiaoyao City ay ginawa. Ang impormasyong ipinadala ni Tang kay Yang Yiyo ay nagpakita na ninakaw ni Yang Yiyo ang pinagmulang bato ng Jiaoyao City, at nakipagsabwatan sa puting unggoy ng lahi ng demonyo, na nakikipag-ugnayan sa demonyo. Ang dalawang lahi ng tao at demonyo ay hindi magkatugma. Kung makikipag-usap si Yang Yiyo sa demonyo, malaking bagay ito. Matapos malaman ang impormasyong ito, nagkaroon ng ideya si Gao Shengtian sa kanyang isipan at dumating sa yugto ng hamon. Tungkol sa pagkapanalo ni Yang Yiyo ng 1,000,000 Spirit Stone bilang kabayaran, hindi kailanman naisip ni Gao Shengtian na bigyan si Yang Yiyo ng ganoong kalaking data. Isa itong astronomical figure para sa Sanxiu City. Kahit na mailabas niya ito, hindi ito tatanggapin ni Gao Shengtian. Ngunit nalaman din niya na ang mga salita ni Yang Yiyo ay nagtali sa interes ng lahat sa kanya. Kung ang City Lord's Mansion ay hindi nag-alis ng ganitong dami ng mga Spirit Stone, isa itong pangmasang insidente. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nakaisip si Gao Shengtian ng isang paraan upang gamitin ang katwiran ng sangkatauhan sa default. Ang Tang at Yin Yang Sect ng Jiaoyao City ay naglabas na ng wanted order para kay Yang Yiyo. Nabanggit sa impormasyon na si Yang Yiyo ay pribadong nakipag-ugnayan sa lahi ng demonyo. Kung ang puntong ito ay ginagamit upang gumawa ng kaguluhan, ang dahilan ay sapat na. Ang kita sa pananalapi ng City Lord's Mansion ay pinamahalaan lahat ni Gao Shengtian, habang ang mga bantay ng lungsod ay pinamamahalaan ng Left City Lord Li Jiayao. Ang isa sa kanila ay namamahala sa kapangyarihan ng Sanxiu City, at ang isa ay namamahala sa pananalapi, bawat isa ay gumagawa ng kanyang sariling trabaho. Ito ang utos ng Grand City Lord. Sa pananaw ni Gao Shengtian, pananalapi ang pundasyon, at hindi niya maisip na bigyan si Yang Yiyo ng 1,000,000 Spirit Stone. Pagkarating sa pinangyarihan, hindi natuwa si Gao Shengtian kay Manager Hong. Alam din ni Manager Hong na siya ay nagkasala, kaya hindi siya nang ahas na magsalita, at tumabi ng masunurin upang makinig sa parusa. Ngunit sa sumunod na sandali, tuwang-tuwa si Manager Hong nang marinig niya ang sinabi ni Gao Shengtian, ang tamang Panginoon ng lungsod.
Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata, at nakita si Gao Shengtian na nakatingin sa kanya at nagtanong sa malalim na boses, ikaw ba si Yang Yiyu? Kung walang ibang nagngangalang Yang Yiyu dito, maaaring ako iyon. Si Yang Yiyu ay labis na hindi nasisiyahan sa mapagpalang hitsura ni Gao Shengtian. Nararamdaman niya na si Gao Shengtian, ang Right City Lord ng Sanxiu City, ay puno ng puot sa kanya. Magaling kang magsalita, pero masyadong mayabang. Dahil ikaw si Yang Yiyu, madali itong pakitunguhan. Ngumisi si Gao Shengtian. Huminto siya, tumingin sa paligid at malakas na sinabi, maaaring hindi mo pa alam, itong si Yang Yiyu ay ang wanted na kriminal ng Yin Yang Sect, at siya rin ang taong inutusan ni Jiaoyao City Lord Tang na mahuli na may masaganang gantimpala ng mga Spirit Stone. Sinasabing ang taong ito ay nagnakaw ng isang mahalagang Origin Stone ng Jiaoyao City, at kahit na lihim na nakipag-ugnayan sa angkan ng demonyo. Isa talaga siyang hamak ng sangkatauhan. Kahit na ang aking Sanxiu City ay tumatanggap ng mga magsasaka mula sa buong mundo, anuman ang kanilang pinagmulan, hindi kami tatanggap ng salot ng lihim na pakikipag-ugnayan sa angkan ng demonyo. Alam ng lahat kung gaano karami sa aking lahi ng tao ang namamatay sa Beast Tide sa Great Wilderness bawat taon. Sa makatuwid, si Yang Yiyu ay lihim na nakipag-ugnayan sa angkan ng demonyo. Ang Panginoong lungsod na ito ay nagpasya na itaboy siya palabas ng Sanxiu City. Ang aking Sanxiu City ay hindi tatanggap ng ganoong hamak ng sangkatauhan. Ang mga salita ni Gao Shengtian ay matuwid, at pagkatapos ay kumaway siya sa isang nasasakupan sa tabi niya at sinabing, may tao, mag-post ng paunawa ng wanted na reward ng Yin Yang Sect at Jiaoyao City para makita ng lahat. Pagkatapos ang isa sa mga nasasakupan ni Gao Shengtian ay naglabas ng isang jade talisman at pinaandar ito. Biglang lumitaw ang mga rune, at ang mga abiso ng Yin Yang Sect at Jiaoyao City ay lumitaw sa kawalan. Pinaghahanap si Yang Yiyu gaya ng sinabi ni Gao Shengtian. Nagkaroon ng kaguluhan sa field. Ang ilang mga tao na pumuri kay Yang Yiyu noong una ay nagsimulang pumutok ng kanilang mga baril at sampain. Patayin ang hamak na nakipagsabuatan sa angkan ng demonyo. Patayin si Yang Yiyu. Magmaneho palabas ng Sanxiu City. Si Yang Yiyu ay walang pakialam at nanunuya, pagkatapos ay ginamit ang kanyang tunay na lakas para magsalita. Ang kanyang boses ay umalangaw sa buong field, may magandang plano ang City Lord Gao. Nakipag-usap siya ng mahabang panahon nang hindi binanggit ang isyu ng pagbubukas ng posibilidad ng mga batong espiritu ng Bankiro. Pinaypayan niya ang apoy para ilihis ang paksa. Hindi ba't ayaw niyang bayaran ang mga Spirit Stone? Gusto ng Sanxiu City na tanggihan ito at kumilos na parang rogue, masasabi nila ito ng mas maaga, bakit sila napaka-ipokrito? Nagsalita rin si Ye Wuxian, oo, pag-usapan natin ang isyu ng kompensasyon para sa City Lord's Mansion na nagbukas ng opisyal na bangko. Sinabi ng Deputy City Lord Gao na si Yang Yiyu ay pinaghahanap ng Yin Yang Sect sa Jiaoyao City. Wala itong kinalaman sa pagbubukas ng iyong City Lord's Mansion ng opisyal na bangko para mabayaran ang mga Spirit Stone, di ba? Lahat tayo ay naghihintay para sa City Lord's Mansion upang mabayaran ang mga espiritong bato. Noong naglagay kami ng taya, nagbayad kami ng mga totoong Spirit Stone. Kung matalo kami sa taya at manalo ang mansion ng iyong City Lord, ibabalik mo ba sa amin ang mga Spirit Stone? Ngayong nanalo na si Yang Yiyu, nangako siyang ibabalik ng buo ang mga Spirit Stone. Ngunit ikaw, Deputy City Lord, ay lumapit at inakusahan si Yang Yiyu bilang isang demonyo at gusto siyang itaboy sa Sanxiu City. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang magbayad para sa milyong mga espiritong bato. Kailangan kong sabihin na may magandang plano si Deputy City Lord Gao. Hindi pushover si Ye Wuxian. Siya ay mula sa Cheney Chamber of Commerce at anak ni Ye Wudao, ang sangay ng Cheney Chamber of Commerce sa Sanxiu City. Hindi siya natatakot kay Gao Shengtian, at nakita niya ang pagnanasa ni Gao Shengtian. Binibigkas niya ang bawat salita na may mga perlas ng karunungan. Namutla ang mukha ni Gao Shengtian, at ang kanyang mga mata ay puno ng hangarin na pumatay. Tila nang makita niya na ang taong nagsasalita ay si Ye Wuxian, agad siyang nawalan ng galit. Si Ye Wuxian ay talagang isang bagay na hindi kayang masaktan ni Gao Shengtian. Maraming tao sa field ang nakarinig sa sinabi ni Ye Wuxian at agad na nagsimulang gumawa ng kaguluhan, ngunit sa pagkakataong ito ay itinuro nilang lahat ang kanilang mga daliri kay Gao Shengtian. Oo, kahit na si Yang Yiyu ay isang demonyo, wala itong kinalaman sa kabayaran ng mga Spirit Stone. Dapat munang alisin ni City Lord Gao ang mga Spirit Stone. Oo, tumaya din ako kay Yang Yiyu para sa 10 Spirit Stone. Ayon sa posibilidad, gusto kong magbenta ng 1,000 espiritong bato. Walang saysay na magsalita pa, alisin mo na lang ang mga Spirit Stone. Halos maasar si Gao Shengtian sa sinabi ni Ye Wuxian. Ang puot at atensyon na sa wakas ay napukaw niya ay napawi ng mga salita ni Ye Wuxian. Ngayon ang paksa ay bumalik sa mga espiritong bato, at ang kapaligiran ay nagiging mas at mas matindi. Ang kita ay laging nauuna.
Pinaikit ni Gao Shengtian ang kanyang mga mata, at lumusab sa kanyang puso ang hangarin na pumatay. Ngayon ay mayroon lamang isang paraan upang pumunta, iyon ay upang patayin si Yang Yio. Tanging kapag namatay si Yang Yio, natural na hindi nakakailanganin ang napakaraming espiritual na bato. Ang tanging disbentaha ay ang ilang mga tao ay gagawa ng gulo, at pagkatapos ay ang pagpatay sa ilan sa kanila ay sapat na upang pigilan sila. Napakalaki ng halaga ng 1,000,000 espiritual na bato, napakalaki kaya hindi nag-atubili si Gao Shengtian na labagin ang panuntunan ng hindi pagpatay ng mga tao sa Sanshu City. Si Yang Yio ay nakatitig kay Gao Shengtian. Nang matapos magsalita si Ye Wuxian, naramdaman niya ang hangarin na pumatay mula kay Gao Shengtian. Nagulat siya at nahulaan kung ano ang gagawin ni Gao Shengtian. Hindi niya inaasahan na babalewale ni Gao Shengtian ang mga patakaran ng Sanshu City at magiging walang hiya. Sa isang iglap, ang Sun and Moon Universe Armor ay nasa kanyang katawan, at na-activate ang maximum defense. Sa pagharap sa cultivator na naabot na ang great perfection of the Golden Core, si Yang Yio ay hindi nang ahas na hamakin siya. Nang maramdaman niya ang krisis at i-activate ang Sun and Moon Universe Armor, si Gao Shengtian ay naging isang natitirang anino at sumugod sa kanya. Hindi. Isang sigaw ng sorpresa ang umalangaw-ngaw, at nakita ni Yang Yio ang isa pang figure na lumilipad sa kanyang peripheral vision. Ito ay ang Left City Lord na si Li Jiayao. Hindi inaasahan ni Li Jiayao na papatayin ni Gao Shengtian si Yang Yio sa Sanshu City nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang katayuan bilang Deputy City Lord. Sa mata ni Li Jiayao, ito ay kawalang-galang sa dakilang Panginoon ng lungsod, dahil kilala niya ang dakilang Panginoon ng lungsod, at alam niya na ang Sanshu City ay maaaring maging kasing laki nito ngayon dahil tinupad ng dakilang Panginoon ng lungsod ang kanyang mga pangako at nagpakita ng halimbawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran. Kung papatayin ni Gao Shengtian si Yang Yio ngayon, sisirain nito ang pundasyon ng Sanshu City sa daan-daang taon, kaya hinding-hindi papayag si Li Jiayao na hawakan ni Gao Shengtian si Yang Yio, kahit hindi sa Sanshu City. Kabanata 632, hindi sinasadyang panloob na salungatan. Inihanda ni Yang Yian na harapin ang kawalang hiyaan ni Gao Shengtian, at sinabing alam niya na sa isang kisap mata, ang Left City Lord na si Li Jiayao ay nakatayo sa kanyang harapan at nakipaglaban kay Gao Shengtian. Boom! Ayon kay Ye Wuxian, pareho silang nasa great perfection ng Golden Core stage, ngunit hindi talaga masabi ni Yang Yian. Alam din niya na ang ilang mga master, kung pinipigilan nila ang kanilang sariling aura, o gumamit ng mga kakaibang lihim na pamamaraan upang itago ang kanilang paglilinang, ang iba ay hindi makakakita maliban kung umabot sila sa isang tiyak na antas ng paglilinang. Pero ramdam niya ang aura ng dalawa. Sa mga salita ni Ye Wuxian, ang Left City Lord na si Li Jiayao ay isang master ng Great Perfection of the Golden Core 100 taon na ang nakalilipas, at walang nakakaalam kung nakapasok na siya sa nascent soul realm ngayon. At hinamon ni Gao Shengtian ang nakaraang henerasyon ng Right City Lord na palitan siya 50 taon na ang nakalipas, at hindi rin siya simpleng tao. Ayon sa mga chismis, pareho silang nasa Great Perfection ng Golden Core stage, kaya dapat silang magkaparehas. Gayunpaman, sa pakiramdam ni Yang Yian, ang Left City Lord na si Li Jiayao ay tila may mas malakas na aura kaysa kay Gao Shengtian. Pagkatapos magtamaan ng dalawa ay naghiwalay agad sila. Tumingin si Gao Shengtian kay Li Jiayao na may malungkot na mukha at sinabing, Li Jiayao, bakit mo ako pinipigilan? Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap, na parang sinasabi kay Li Jiayao na ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng Sanshu City. Malamig nang umuso si Li Jiayao, Gao Shengtian, sa palagay ko nakalimutan mo na ang kasaysayan ng Sanshu City, o nakalimutan mo na ba ang Grand City Lord? Alam mo bang sinisira mo ang Sanshu City? Kalokohan, ang pagpatay ng kaunting Yang Yio ay malulutas ang problema ng milyon-milyong espiritual na bato ng Sanshu City. Kaya mo ba, Li Jiayao, maglabas ng milyon-milyong espiritual na bato para bayaran si Yang Yio? Nagmura si Gao Shengtian. Pinaikit ni Li Jiayao ang kanyang mga mata at sinabi, wala akong pagpipilian kundi alisin ang mga espiritual na bato, ngunit alam ko ang isang bagay, ang Grand City Lord ay isang tao sa kanyang salita, at siya ay pinakadisiplinado. Kung papatayin mo ngayon si Yang Yio, sisiraan mo ang Grand City Lord. Bullshit, ginawa ko ito para sa kapakanan ng Sanshu City. Lumayas ka sa harapan ko, matandang lalaki, pagmumura ni Gao Shengtian. Pinaikit ni Li Jiayao ang kanyang mga mata at sinabing, paano kung hindi ako sumuko? Haha, buti naman. Matagal na kitang gustong hamanin. Maaari rin akong makitungo sa iyo, ang Left City Lord, ngayon. Ngumuso si Gao Shengtian. Gao Shengtian, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang dapat nating gawin ngayon ay hindi kumilos, ngunit upang malutas ang kasalukuyang problema. Kung hindi, hindi ba tayo magiging hindi karapat-dapat sa pagtitiwala ng Grand City Lord? Nag-aalala si Li Jiayao na ang ganitong kaguluhan ay magkakaroon ng negatibong epekto sa lungsod ng Sanshu.
Hahaha, biglang tumawa ng malakas si Gao Shengtian. Pagkatapos ay tumigil ang pagtawa, at tinitigan niya si Li Jiayao na may masamang tingin at sinabi, Grand City Lord. Humph, Li, kailangan mo pa rin ang Grand City Lord para supilan ako sa oras na ito. Sige, papatayin kita ngayon, Li Jiayao, at uupo bilang Panginoon ng lungsod nitong Sanxiu City. Huwag isipin na hindi ko alam ang kasalukuyang sitwasyon ng Grand City Lord. Natatakot ako na namatay na siya, tama ba? Simula nung nakilala ko siya 50 years ago, hindi na siya nagpakita. Ibinigay niya sa iyo ang puwersa ng bantay ng lungsod ng Sanxiu City, ngunit nakita ko ang lahat ng uri ng mga bagay na itinapon sa akin. Pero mabuti naman. Ang malaking halaga ng kita bawat taon ay nagbigay sa akin ng aking sariling kapangyarihan. May tinatagong sakit ang Grand City Lord. Haha, 50 taon na siyang hindi nagpapakita. Malamang na siya ay namatay na. Ngayon, ginagamit mo pa rin ito para supilan ako. Sa tingin mo ba, ako, si Gao Shengtian, ay isang tanga? Paano mo malalaman na may tinatagong sakit ang Grand City Lord? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Li Jiayao. Totoo na ang Grand City Lord ay lumabas minsan 50 taon na ang nakalilipas at malubhang nasugatan pagkabalik. Noong nasugatan ang Grand City Lord, siya, si Li Jiayao, ang tanging nakakaalam nito sa buong Sanxiu City. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinunyag talaga ito ni Gao Shengtian. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung alam ko ito. Anyway, ngayon ay sumuko ka sa akin at patayin ang batang ito na pinangalanang Yang Yiyo, o papatayin kita. Pinaikit ni Gao Shengtian ang kanyang mga mata at sinabi. Huminahon si Li Jiayao mula sa kanyang galit at malamig na tumingin kay Gao Shengtian. Talagang tulad ng sinabi ni Gao Shengtian. Ang Grand City Lord ay malubhang nasugatan sa oras na iyon. Noong siya ay nasa pag-iisa 50 taon na ang nakalilipas, sinabi niya na kung hindi siya lalabas sa pag-iisa makalipas ang 10 taon, nangangahulugan ito na siya ay nasa problema. Nangako si Li Jiayao sa Grand City Lord na paprotektahan niya ang Sanxiu City. Buhay man ang Grand City Lord o hindi, paprotektahan niya ang Sanxiu City. Si Gao Shengtian ay ambisyoso. Pumikit si Li Jiayao dito sa mga nakaraang taon dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo ang Sanxiu City. Nasa kamay niya ang 800 bantay ng lungsod. Ito ang mga makapangyarihang puwersa ng Sanxiu City. Hanggat naroon ang mga bantay ng lungsod, hindi magugulo ang lungsod ng Sanxiu. Kinuha ni Li Jiayao. Huminga ng malalim at tumingin kay Gao Shengtian. Malamig siyang ngumuso, sa tingin mo ba, Gao Shengtian, kaya mong baligtarin ang mundo? Pagkatapos sabihin iyon, ipinitik ni Li Jiayao ang kanyang palad at lumitaw ang isang purple jade talisman. Matapos ay activate ang totoong chi, lumiwanag ang lilang liwanag, at pagkatapos ay itinapon niya ito sa hangin. Bukas ang paghihigpit. Ito ang restriction talisman na itinuro sa kanya ng Grand City Lord. Hanggat ito ay naka-activate, maaari nitong buksan ang Sanxiu City Restriction Formation, na sumasakop sa buong Sanxiu City, upang maiwasan ang sinuman na sirain ang Sanxiu City. Sa isang iglap, lumitaw ang isang light purple na light shield sa buong Sanxiu City, at na-activate ang restriction. Pagkatapos ay umungal si Li Jiayao, nasaan ang mga bantay ng lungsod? Ang tunog ng, nasaan ang mga gwardya ng lungsod? Umalangaw-ngaw sa buong Sanxiu City. Pagkatapos ay nagtipon ang mga daloy ng liwanag mula sa lahat ng direksyon ng Sanxiu City. Ang pinakamababang antas ng cultivation ng 800 City Guard sa Sanxiu City ay ang unang yugto ng Golden Core. Ang pinakamagaling sa kanila ay naabot pa ang Great Perfection of the Golden Core. Ang mga taong ito ay tapat lahat sa Grand City Lord, ngunit ang Grand City Lord ay nagbigay ng kapangyarihan upang pakilusan ang mga bantay ng lungsod kay Li Jiayao. Daan-daang daloy ng liwanag ang nagtipon sa Challenge Platform Square, at maraming tao sa eksena ang umiwas dito. Ito ay orihinal na isang buhay at kamatayang demanda, at walang sinuman ang inaasahan na ito ay magiging isang panloob na pakikibaka sa pagitan ng kaliwa at kanang mga Panginoon ng lungsod. Sa oras na ito, ang hitsura ng 800 na mga bantay ng lungsod ay nagdala ng isang malakas na masamang espiritu, at ang mga tao ay agad na umatras, isa-isa, at tumakas, na natatakot na sila ay maapektuhan. Si Yang Yiyu lang, ang fuse na nag-trigger ng lahat ng ito, ang hindi gumalaw. Siyempre, hindi gumalaw si Ye Wuxian, na may malalim na background. Lalong tumindi ang ngiti sa kanyang mukha, at natatakot siyang hindi magulo ang mundo. Si Yang Yian ay wala ring magawa sa oras na ito. Hindi niya akalain na paniningil lang ito ng utang, ngunit ngayon ay naging away na ito sa pagitan ng dalawang Deputy City Lords ng Sanxiu City. Siya ay talagang medyo inosente. Katulad ng sinabi ni Ye Wuxian, ang dalawang Deputy City Lords ng Sanxiu City ay magkaaway. Si Gao Shengtian ay ambisyoso, ngunit si Li Jiayao ay itinataguyod ang mga patakaran ng Sanxiu City, o sa madaling salita, itinataguyod ang maalamat na Panginoon ng lungsod.
Gayunpaman, ayon kay Gao Shengtian, ang misteryosong Panginoon ng lungsod ng Sanxiu City ay tila malubhang nasugatan 50 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay maaaring namatay na siya, kaya walang takot si Gao Shengtian at nagsimulang mag-almusal. At ngayon ay tila wala ng pagkakataong manalo si Gao Shengtian. Si Li Jiayao ay may 800 city guards ng Sanxiu City sa kanyang mga kamay. Sa mahabang dagandong, tumugon ang 800 bantay ng lungsod. 800 aura ang natipon, na talagang hindi biro. Nakita niyang Yiyo na sa mga bantay ng lungsod na ito, mayroong higit sa 10 makapangyarihang aura ng Jindan de Quan, 12 ng Jindan sa huling yugto, at higit pa sa maaga at gitnang yugto. Sa pagharap sa napakalakas na 800 city guards, kahit na ang nascent soul realm ay kailangang umatras, tama ba? Ang Gao Shengtian ay nasa tuktok ng Jindan de Quan. Hindi maisip niyang Yiyo kung bakit napakamayabang ni Gao Shengtian. May backhand ba? Kung hindi, walang maisip na dahilan si Yang Yiyu para maglakas loob si Gao Shengtian na hamanin si Li Jiayao. Higit pa rito, batid na si Li Jiayao ay may 800 bantay ng lungsod sa kanyang mga kamay, nang ahas siyang hamanin siya ng tahasan, nakatumbas ng paghihimagsik. Matapos dumating ang 800 bantay ng lungsod, hindi nagmamadali si Li Jiayao na utusan na arestuhin si Gao Shengtian, at hindi nagbago ang ekspresyon ni Gao Shengtian, na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha mula simula hanggang katapusan. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyu si Li Jiayao na nagsabi, Gao Shengtian, bakit hindi mo ipakita ang mga puwersang lihim mong nililinang sa mga nakaraang taon, Heyon, tama ba? Sa tingin mo ba, ako, si Li Jiayao, ay bulag? Haha, sa gusto mo. Gayunpaman, may isang bagay na hindi ko alam kung alam mo, Li Jiayao, ang City Lord. Sa paglipas ng mga taon, ako, si Gao, ay hindi lamang negel-inang ng Heyon, ngunit napagtagumpayan din ang isang bahagi ng tapat na mga gwardya ng lungsod. Ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Ang kasabihang ito ay totoo sa mga tao, at ito ay angkop din sa mundo ng paglilinang. Hahaha, tumawa ng malakas si Gao Shengtian, at pagkatapos ay sumigaw, nasaan ang mga bantay ng lungsod? Sa lalong madaling panahon. Nang lumabas ang mga salitang ito, mahigit 300 sa 800 na mga bantay ng lungsod na orihinal na nakatayo sa panig ni Li Jiayao ay biglang sumugod kay Gao Shengtian, at sabay-sabay na nagsabi, pagbati sa Panginoon ng lungsod. Talagang nagbago ang mukha ni Li Jiayao sa pagkakataong ito, at namutla siya. Hindi niya inaasahan na mahigit 300 city guard na tapat sa City Lord ang susuhulan ni Gao Shengtian, at ilan sa kanila ay mga general sa City Guard na ang cultivation ay umabot sa great perfection of the Golden Elixir. Ikaw, ang galing mo. Nanginginig sa galit si Li Jiayao habang tinitingnan niya ang mahigit 300 city guards na tumalikod kay Gao Shengtian. Huwag kang matuwa, Li Jiayao. Ang paglilinang ay nangangailangan ng mga mapagkukunan. Ilang beses silang binigyan ni Gao ng cultivation resources na itinakda ng City Lord, na naging dahilan upang ang mga City Guard na ito ay gumawa ng matalinong pagpili. Bakit hindi? Hahaha, lalong nagmamalaki si Gao Shengtian. Sa oras na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa ibang direksyon. Tumingin si Yang Yiyu at nakita ang isang malaking grupo ng mga tao na papalapit. Sa paghusga sa kanilang mga damit, sila ay mga tao ni Heyon. Mayroong hindi bababa sa 1,000 tao. Kabanata 633 humihingi ng pabor. Sa mga taong ito, may isang matandang lalaki na nakasuot ng maskara, at halatang siya ang pinuno. Maraming tao sa Sanxiu City na pamilyar sa Black Cloud Gang ang lumabas at nalaman na ang lalaking nakamaskara ay ang pinuno ng Black Cloud Gang. Ang pinagmula ng taong ito ay napakahiwaga, at walang sinuman ang makapagsasabi ng malinaw. Nalaman lang na dumating din siya sa Sanxiu City 50 taon na ang nakalilipas, at pagkatapos ay sinabi na pinakasalan niya ang isa sa kanyang mga kapatid na babae kay Gao Shengtian at umakyat sa City Lord's Mansion. Sa ngayon, isang Black Cloud Gang ang lumitaw sa Sanxiu City. Ang rumored Black Cloud Gang leader's cultivation at origin ay misteryo, at bihira siyang magpakita. Ang mga gawain ng leader ng gang ay inaasikaso ni Xu Qi, He Shuang at isa pang ampon. Hindi ko inaasahan na magpapakita siya ng personal ngayon. At tila siya ay isang puwersang nilinang ni Gao Shengtian. Sa sandaling ito, nakita ni Gao Shengtian na lumitaw ang pinuno ng Black Cloud Gang, ngunit gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Mabilis na naglakad si Gao Shengtian patungo sa pinuno ng Black Cloud Gang na nakasuot ng itim na maskara at itim na damit at sinabing, Kuya, pinilit ako ng sitwasyon na gawin ito. Alam ko rin na kailangan kong ilunsad ng maaga ang plano. Sana mapatawad mo ako. Habang nagsasalita, ganap na naging isang mag-aaral sa elementarya si Gao Shengtian at sumaludo sa pinuno ng Black Cloud Gang. Maraming tao ang nataranta. Hindi ba ang Black Cloud Gang ay isang puwersang lihim na nilinang ni Gao Shengtian, ang tamang Panginoon ng lungsod? Bakit ngayon ay saludo sila sa pinuno ng Black Cloud Gang? Ito ay isa pang palaisipan na ikinagulat ng lahat.
Si Ye Waxan sa tabi ni Yang Yiyo ay bamulong, ito ay nagiging mas kawili-wili. Mukhang magbabago na talaga ang Sanshu City. Sa tono mo, parang may alam kang impormasyon sa loob. Hindi maiwasang magtanong ni Yang Yiyo. Pinigilan ni Ye Waxan ang kanyang mga salita at sinabing, narinig ko mula sa aking ama na ang paglilinang ng pinuno ng Black Cloud Gang ay hindi maarok, at malamang na siya ay isang nascent soul realm na eksperto. Ngayon ay tila si Gao Shengtian, na nakamit ang great perfection of the Golden Core, ay napakagalang sa taong ito, at malamang na siya ay isang master ng nascent soul realm. Sa nakalipas na mga taon, ang mga alingaw-ngaw sa Sanshiu City ay nagsabi na ang Black Cloud Gang ay isang puwersa lamang para kumita ng pera na pribadong nilinang ni Gao Shengtian. Ito ay isang smokescreen lamang. Mas mabuting mag-ingat ka. Kung may mamatay ngayon, malamang ikaw ang mauuna. Salamat Miss Ye sa pagpapaalala sa akin. Tumango si Yang Yiyo at sumagot. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Kung ito ay isang tao na nakamit ang great perfection ng Golden Core, maaari pa rin siyang lumipat sa kanyang sarili. Hindi man niya kayang talunin, makakatakas siya. Ngunit kung ito ay isang tao na nakamit ang great perfection ng Golden Core, wala siyang anumang tiwala. Sa oras na ito, sinabi ni Ye Waxan, Hoy, 100,000 mga espiritong bato, paano kung ililigtas ko ang iyong buhay? Pilyong ngumiti si Ye Waxan kay Yang Yiyo at nagsabi ng isang bagay na ikinagulat ni Yang Yiyo. Dahil nang ahas si Ye Waxan na sabihin na paprotektahan niya si Yang Yiyo, nangangahulugan ito na mayroon din siyang Yuanying Master sa likod niya, at hindi dapat maliitin ang Cheney Chamber of Commerce. Bagamat si Ye Waxan ay nanunukso at humingi kay Yang Yiyo ng 100,000 Spirit Stone sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, nagpapasalamat si Yang Yiyo sa kanyang puso. Alam mo, sa pagharap sa gayong labanan, maraming mga tao ang hindi na magkakaroon ng panahon upang magtago, at magdulot ng kaguluhan para sa kanilang sarili. Salamat, Miss Ye, ang deal na ito ay napaka-cost-effective. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, hindi sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon. Habang nag-uusap sina Yang Yiyo at Ye Waxan, ang nakamaskara na pinuno ng Black Cloud Gang ay nagsabi sa paos na boses, kalimutan mo na ito, pagkatapos magtago sa loob ng 50 taon, ang babaeng si Linuo ay hindi pa nakakalabas sa Chansayupek. Mukhang matagal na siyang namatay. Hindi masamang ideya na hayaan itong Sanshiu City na baguhin ang may-ari nito ngayon. Sino ka? Hindi napigilan ni Li Jiayao na magsalita, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakamaskara na pinuno ng Black Cloud Gang. Ang taong ito ay binibigkas ang pangalan ng Grand City Lord at sinabi na ang Grand City Lord ay hindi kailanman umalis sa Chansayupek. Dapat kilala niya ang Grand City Lord. Ang Chansayupek ay ang pinakamataas na rurok sa Sanshiu City at ang lugar kung saan nagsagawa ng Taoism ang Grand City Lord. Narinig din ni Yang Yiyan ang mga salita ng Black Cloud Gang, at nagtatakang nagtanong kay Ye Waxan, ang Grand City Lord ng Sanshiu City ay isang babae. Oo, anong kakaiba dito? Sinabi sa akin ng aking ama na ang City Lord Li Nuo ay isang makapangyarihang magsasaka na kasing husay ng isang tao. Hindi ako naniniwala na ang City Lord Li Nuo ay mamamatay. Sabi ni Ye Waxan na nakabusangot ang bibig. Sa oras na ito, tumawa ang pinuno ng Black Cloud Gang at sinabing, hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon. Maging tapat ka sa akin, kung hindi, may isang paraan lamang, ang kamatayan. Li Jiayao, hindi mo pa nasira ang nascent soul at nanatili sa tuktok ng Golden Core Great Perfection. Bagamat isang hakbang na lang ang layo mo, sa paningin ko, ang mga nabigo na maging nascent soul ay lahat ng langgam. Delusion, si Li Jiayao ay isa ring matigas na tao, at malamig siyang naglabas ng dalawang salita. Ikaw ay walang utang na loob. Ang pinuno ng Black Cloud Gang ay malamig na sumangot at casual na sinampal si Li Jiayao mula sa mahigit 10 metro ang layo. Lumipad pa atros si Li Jiayao na parang saranggola na nabali ang ulo nito, nagdura ng dugo sa hangin. Kahit ang mahusay na Golden Core Great Perfection ay hindi katugma sa pinuno ng Black Cloud Gang. Wala siyang kakayahang lumaban at napadpad sa karamihan ng mahigit 10 metro ang layo. Sa oras na ito, patay na tahimik ang buong lugar. Walang duda na ang lakas na ipinakita ng pinuno ng Black Cloud Gang ay lampas sa Golden Core Stage. Malinaw na narinig ng maraming tao na siya ay isang master ng Nascent Soul Stage. Pagkatapos ay ang mga mata ng pinuno ng Black Cloud Gang ay nahulog kay Yang Yiyo at sinabi kay Gao Shengtian, pumunta ka at patayin ang batang iyon. Ang pagpapanatili sa kanya ay isang kapahamakan. Oo, kuya, sagot ni Gao Shengtian. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng Black Cloud Gang sa kanyang mga nasasakupan, patayin ang lahat ng mga bantay ng lungsod ng nakakalat na lungsod ng magsasaka. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, at ang espada ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay puno ng sword energy, handang harapin ang pagpatay kay Gao Shengtian. Sa sandaling ito, isang malamig na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa buong Sanshu City. Boses iyon ng babae.
Patayin ang lahat ng mga bantay ng lungsod ng Sanshu City, napakayabang mo, matandang demonyong Gao, subukan mong hawakan ang sinuman sa Sanshu City. Ang boses ay umalingaw sa buong Sanshu City, at hindi malinaw kung saan ito nanggaling. Ngunit sa isang iglap, nakita ni Yang Yiyu ang pagbabago ng mukha ni Gao Shengtian, at nagulat ang pinuno ng Black Cloud Gang. Sabay silang tumingin sa pinakamataas na bundok sa Sanshu City, na siyang lugar kung saan nagpractice ng Taoism ang Panginoong Lungsod na si Linuo Chansayu Peak. Linuo, sabi ng leader ng Black Cloud Gang na may paos na boses. Sa oras na ito, maraming tao sa field ang tumingin sa Chansayu Peak. Tumangala din si Yang Yiyu, ngunit nakakita ng isang magandang figura, hakbang-hakbang na tumuntong sa walang laman. Nakasuot siya ng puting damit, may mahabang buhok na kamakaway, parang diwata na lumabas sa isang painting. Tila napakabagal niya sa paglalakad, ngunit sa isang kisap mata, nasa itaas siya ng challenge stage, at pagkatapos ay tumingin sa pinuno ng Black Cloud Gang na may isang pares ng kilay. Alam ni Yang Yiyu na ang malaing kantong babaeng ito ang tunay na Panginoon ng Sanshu City si Linuo. Sa tono niya kanina, parang alam na niya ang identity ng leader ng Black Cloud Gang, na tinatawag siyang Gaolao Mo. Nagulat ka ba? Tinitigan ni Linuo ang pinuno ng Black Cloud Gang sa ibaba na walang ekspresyon ang mukha. Imposible. Malinaw na nalasan ka ng kaluluwa noon, paano ka pa nabubuhay? Sabi ng leader ng Black Cloud Gang sa nawawalang boses. Nalasan lang ang kaluluwa, pero hindi ka papatayin. Nabigo ka ba, Gao Shan? Bahagyang sinabi ni Linuo, at pagkatapos ay nagsabi, kung hindi ako nagkunwaring may malubhang karamdaman, bakit mo ito pipiliin, Gao Shan? Ang daang taong awayan ay dapat na matapos ngayon. Kung hindi lang ako nagpanggap na magaling, hindi talaga kita mahahanap. Tapusin na natin ang lahat ngayon. Hahaha, ang pinuno ng Black Cloud Gang, o Gao Shan, ay tumawa hanggang sa langit, at pagkatapos ay tinanggal ang maskara. Biglang lumitaw ang isang pangit at nakakatakot na mukha, kalahati nito ay puting buto, at ang mga kalamnan ay nalanta. Ito ay simpleng hindi matiis tingnan. Sinabi ni Gao Shan na may matinding hinanakit, asawa, hindi kita pinatay noon, nag-iiwan ng ugat ng kaguluhan, na humantong sa pagkawasak ng aking pamilya Gao. Ngayon ay papatayin kita sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay, at hahayaan kitang mamatay ng walang libingan gaya ng iyong abang ina. Nasa gitna ka pa lang ng nascent soul, ngunit kaming magkakapatid ay maaaring hayaan kang mamatay ng 100 beses. Aalisin ito ni Shengtian. Oo kuya. Tumugon si Gao Shengtian, at itinuro ang isang daliri sa kanyang noo, at ang buong katawan ni Gao Shengtian ay puno ng momentum. Tama na yan. Naramdaman kong may problema ka sa pagpatay sa aking tamang Panginoon ng lungsod. Hindi ko inaasahan na tinatakan mo ang sarili mong cultivation at ito pala ang unang yugto ng nascent soul. Si Linuo, na nasuspine sa hangin, ay walang takot. Tumingin siya kay Gao Shengtian pagkatapos niyang i-unlock ang selyo at mahinahong magsalita. Ang isa sa atin ay nasa gitnang yugto ng nascent soul at ang isa naman ay nasa unang yugto ng nascent soul. Sa tingin mo, mananalo ka. Tinitigan ni Gao Shan si Linuo at marahas na sinabi. Isa pa lang na maagang yugto ng nascent soul. Talaga bang iniisip mo na ako, si Linuo, ay nagpapatakbo ng Sanshu City sa loob ng daan-daang taon at ako ay isang vegetarian? Sarkastikong sabi ni Linuo. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang tunay na lakas at sinabing dahan-dahan, mga dati kong kaibigan, pinrotektahan ka ng Sanshu City sa loob ng maraming taon. Ngayon, gustong hilingin ni Linuo ang pabor na ito, sa lalong madaling panahon. Tapos na siyang magsalita, isang mahabang sipol ang bumangon mula sa silangan ng Sanshu City. Pagkatapos ay mayroong 4 na magkakasunod na mahabang sipol mula sa kanluran, timog, at hilaga, bawat isa ay mas malakas kaysa sa isa, at 4 na malalakas na aura ang bumangon sa langit ng sabay-sabay. Nagbago ang mga mukha ni Gao Shan at Gao Shengtian. Nagulat din si Yang Yiyu. Walang alinlangan na ang 4 na aura kanina ay mga aura din ng mga nascent soul masters. Kabanata 634, ang labanan sa pagitan ng Yuanying Realm Masters. 4 na makapangyarihang aura ang kumakatawan sa 4 na nascent soul realm masters. Pagkatapos ay 4 na batis ng batis ang dumating sa pamilyar na paraan. Ang una ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakadamit bilang isang panday, na nagsabi sa mahinang boses, nakakuha si Tainio ng posisyon salamat sa kanlungan ng Panginoong Lungsod na si Linuo noong nakaraan. Kung sino man ang manggahas na wasakin ang lungsod ng mga nakakalat na magsasaka ngayon, itatapon siya ni Tainio sa pagan at haantong sa bakal. Ikinuyong ni Linuo ang kanyang mga kamao, magalang si Brother Tai. Sa sandaling lumitaw ang tila simple at ordinaryong tao na tinawag ang kanyang sarili na Tai Niu, lahat ng nasa field ay nagsabi, ito ay ang panday na si Tai Niu mula sa silangang kalye. Hindi ba? Hindi ko akalain na ganoon pala kalakas ang aura niya.
Siya ay walang alinlangan na master ng Nascent Soul Realm. Pagkatapos ay dahan daw ang lumitaw ang isang matandang bulag na pulubi mula sa kanluran na may dalang tungkod. Tila napakabagal niya sa paglalakad, pero sa totoo lang, sa bawat hakbang niya, sabay-sabay siyang binibigyang daan ng mga tao sa paligid niya. Naglabas din siya ng malakas na aura tulad ng panday. May muntik nang magsabi, "Oh Diyos ko, isang matandang bulag na namamalimos ng pagkain, siya, hindi ba siya pulubi na walang cultivation, paano siya?" Guro, maliit na pag-iisa sa palengke, malaking pag-iisa sa templo, ako ay nasa Sanshio City sa loob ng 200 taon. Pagdating ko rito, araw-araw kong nakita ang matandang bulag na namamalimos sa mga pangunahing restaurant. Hindi ko inaasahan na isa siyang makapangyarihang Yuanying Realm. Ang isang binata ay nauutal na may maputlang mukha, ako, sinipa ko siya kaninang umaga, pupunta ba siya para makipag-ayos sa akin? May problema ka, naglakas loob kang sipay ng isang malakas na tao sa Yuanying Realm. Hindi ko alam na malakas siyang tao sa Nascent Soul Realm. Kung alam ko lang, hindi ako maglalakas loob kahit na 10 lakas ng loob ko, mangyak-ngiyak na ang taong ito. Sa oras na ito, kumanta ang matandang bulag sa napakakalmang paraan, hindi ko tinatanggap ang langit, ang lupa, o ang katandaan. Ang isang araw ay mas mabuti kaysa sa susunod. Ang mga bagay sa mundo ay libre at madali. Nalilito ako tungkol sa mga sama ng loob at puot. Naguguluhan ako. Ang matandang bulag ay natapos na kumanta at sumaludaw kay Linuo at nagsabi, ang matandang bulag ay nanatili sa Sanshio City sa loob ng 300 taon. Natanggal na ang buhol sa puso ko. Ngayon, binalik ko lang ang pabor ng Panginoon ng lungsod. Kung mabubuhay man ako o mamatay ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Linuo, binabati kita sa aking kapatid sa paghahanap ng aking tunay na pagkatao. Salamat sa tulong mo ngayon. Pagkatapos magsalita ni Linuo, 2 pang tao ang lumapit. Ang isang lalaki at isang babae ay parang ordinaryong mag-asawa, ngunit karamihan ay mangingisda. Ang lalaki na may hawak na kutsilyo ay may hawak na pangingisda, at ang babae ay may hawak na hola ng kawayan at lumapit kay Linuo at sinabing, matagal na mula noong huli kitang nakita, Lord City Lord. Masayang masaya akong makita ka, ngumiti si Linuo. Mukhang pamilyar na pamilyar ang mga taong ito kay Linuo, at lahat sila ay dumating sa Sanshio City ng napakaaga. Sa oras na ito, tumingin si Linuo kina Gao Shan at Gao Shengtian at sinabing, ang dahilan kung bakit ang aking Sanshio City ay maaaring maging isa sa 3 pangunahing lungsod sa teritoryo ng Dashan ay hindi lamang dahil sa kadakilaan nito, kundi dahil din sa pagkakaroon ng mga matandang kaibigan na ito. Bagamat silang 4 ay nasa maagang yugto ng Nascent Soul, dapat sapat na para sa akin ang pakikitungo sa inyong dalawa, di ba? Kung hindi, mayroon pa akong 30,000 mamamayan ng Jindan sa Sanshio City. Mayroong 30,000 lungsod na umiral mula nang itatag ang Sanshio City. Iniisip ko kung sapat na bang harapin ang 1,000 sa inyo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, bumagsak ang mukha ng magkapatid na Gao. Sa sandaling ito, isang malakas na tawa ang tumunog, hahaha, Lord Linuo, kahit na si Ye at ang iba pa ay hindi mga mamamayan ng Sanshio City mula nang itatag ito, kami ay nanirahan sa Sanshio City sa loob ng 12 dosenang o daan-daang taon at maaaring ituring na bahagi ng Sanshio City. Hindi ba tayo tinuturing ni Lord Linuo na magkaibigan? Si Ye Wu daw, ang presidente ng Cheney Chamber of Commerce. Narinig ko na si Ye Wu daw ay isang malakas na tao sa gitnang yugto ng Yuanying. Hindi ba? Tingnan mo ang mga tao sa likod ni Ye Wu daw, tila sila ay malalakas na lalaki sa Yuanying Realm. Hindi ko akalain na ang Sanshio City ay puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Ngayon, mahigit 10 Yuanying Realm strongmen ang biglang lumitaw. Muling sumabog ang paligid. Sinulyapan niyang Yiyo si Ye Wuxian, na nakangiti at tumatakbo patungo kay Ye Wu daw at sumisigaw ng, tatay, na may masamang tingin sa kanyang mukha. Sa oras na ito, napagtanto niya na sinabi ni Ye Wuxian na ililigtas niya ang kanyang buhay noon, dahil mayroon siyang ama na may antas ng paglilinang sa gitnang yugto ng Yuanying. Tama na yan. Tumakas ako sa Sanshio City nang hinahabol ako ng aking kaaway noong 60 taon na ang nakakaraan. Ang Panginoon ng lungsod na si Linuo ang sumupil sa kaaway. Tanging ang mga lumaban sa Sanshio City lamang ang nakatakas. Mula noon, tinawag ko na rin ang aking sarili bilang miyembro ng Sanshio City. Ngayon, may nanggugulo sa Sanshio City, at dapat kong gawin ang aking bahagi. At ako, ibilang mo ako. Ang 6 o 7 tao na sumama kay Ye Wu daw ay sunod-sunod na nagsalita, bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan. Ang karaniwang punto ay ang Sanshio City ay gumawa ng isang pabor sa kanila, o si Linuo ay gumawa ng isang pabor sa kanila. Kapag nasa panganib ang Sanshio City at Linuo, lahat ay tatayo. Sa
Sa pagkakataong ito, malabong naunawaan ni Yang Yiu kung bakit maaaring maging isa sa tatlong pangunahing lungsod sa teritoryo ng dashan ng Sanxiu City, at naunawaan din ang kahalagahan ng desisyon ni Linuo na hindi dapat lumaban ang Sanxiu City. Nagpapasalamat si Linuo sa kapwa Dawistie at kapwa Dawist sa kanilang tulong. Salamat. Ikinuyong ni Linuo ang kanyang mga kamao. Sa katunayan, nakita ni Yang Yiu na si Linuo ay mukhang kalmado mula sa simula hanggang sa wakas. Marahil ay hindi niya sineseryoso sina Gao Shengtian at Gao Shan. At mula sa sinabi niya noon, may sama ng loob sina Gao Shan at Linuo, ngunit hinahanap ni Linuo si Gao Shan ngunit hindi niya ito makita. Ang kasalukuyang sitwasyon ay dulot ng sadyang ginawa ni Linuo upang akitin si Gao Shan palabas, at ngayon ay tila epektibo ito. Pagkatapos niyang magsalita, naging malamig ang mukha ni Linuo at sinabi niya, ang Sanxiu City ay hindi lamang lungsod ng Linuo, ito ay lungsod ng lahat ng mamamayan ng Sanxiu City. Noon, ang pamilya Kong Li ay nilipol ng pamilya Gao. Buti na lang nakatakas ako at nagtago kung saan-saan sa daan. Makapangyarihan ang pamilya Gao at gusto nila ako kahit saan. Walang kumuha sa akin. Walang kumuha sa akin sa bawat lungsod na pinuntahan ko, kaya't nanumpa ako na kung makakatakas ako, magtatayo ako ng lungsod. Magtayo ng isang lungsod kung saan walang nagmamalasakit sa kanilang pinanggalingan, at magbigay ng isang kanlungan para sa mga desperado na tulad ko na walang sinumang magdadala sa kanila. Pinaburan ako ng Diyos, at nakaligtas ako, itinatag ang Sanxiu City, at pinatay ang pamilya Gao. Sa kasamaang palad, ang mga labi ng pamilya Gao ay ginigipit ako sa lahat ng mga taon na ito. 50 taon na akong lihim, naghihintay sa araw na ito. Ngayon, Gao Shan, tingnan mo, maaari mo bang sirain ang aking Sanxiu City? Pagkatapos, tapos na siyang magsalita, malakas na sinabi ni Li, mga kapwa Tawista sa Sanxiu City. Ang Sanxiu City ay isang lungsod para sa lahat, sundan mo ako para patayin ang kaaway. Pagkatapos nito, gumawa ng unang hakbang si Linuo at dumiretso sa Gao Shan. Ang mga master ng Yuanying Realm na lumapit sa pinunong si Linuo ay sunod-sunod na umatake. Ang lahat ng mga tao mula sa Black Cloud Gang at ang mga gwardya ng lungsod ay naging target ng pagpatay. Mayroong halos 10 Yuanying Realm Master sa panig ni Linuo. Kabilang sa kanila, sina Linuo at Ye Wudao ay nasa gitnang yugto pa rin ng Yuanying Realm. Tanging si Gao Shan ng magkapatid na Gao Shan ang nasa gitnang yugto ng Yuanying Realm, at si Gao Shengtian ay nasa pangunahing yugto. Ang laban na ito ay isang one-sided massacre lamang. Si Yang Yiu ay naging toyo sa panahong ito. Hindi na niya kailangan pang magkaroon ng career, ngunit tumabi para manood ng palabas. Ngunit ang eksenang ito ay nagbukas din ng kanyang mga mata, dahil ito ang unang pagkakataon na nanood siya ng Yuanying Realm Master Duel. Sa kanyang mga mata, ang Yuanying Realm at ang Jindan Realm ay talagang isang mundo ng pagkakaiba. Namatay si Gao Shan sa mga hiyawan, at binugbog ng buhay. Si Linuo ay nagdala ng 3 Yuanying Early Stage Masters at pinatay si Gao Shan sa wala pang 10 paghinga ng oras, nang walang anumang pagdududa. Para naman kay Gao Shengtian, talagang kinubkob siya ng 2 Panginoon ng Yuanying sa parehong antas. Ang labanan ay orihinal na sa isang tabi, ngunit sa isang kisap mata, ito ay isang malaking pagbabago para kay Yang Yiu. Ang paningin ni Yang Yian ay kay Linuo at sa iba pa. Sa isang punto, narinig na lang niya si Ye Waxan na sumigaw, Yang Yian, mag-ingat. Walang kamalay-malay na ibinaling ni Yang Yian ang kanyang ulo, nakita ni Yang Yian si Gao Shengtian na sumusugod sa kanya na ang kanyang buhok ay gusot at puno ng dugo, at siya ay agad na nabigla. Fuck, hindi kita hinahabol, bakit mo ako hinahanap? Nagmura si Yang Yian habang marahas na umaatres. Matapos buksan ang selyo, si Gao Shengtian ay isang tunay na Yuanying Realm Master. Alam ni Yang Yian na siya ngayon ay nahaharap sa pag-atake ng Yuanying Realm, at siya ay patay na. Matapos marinig ang paalala ni Ye Waxan, mabilis siyang umatras. Go to hell, puno ng hinanakit ang mga mata ni Gao Shengtian, at sinuntok niya si Yang Yian. Ngayon naisip ni Gao Shengtian na ang lahat ay sanhi ni Yang Yian, ang masamang bituin. Kung hindi nagpakita si Yang Yian, hindi sana siya naglunsad ng isang pagbabalik ng maaga, hindi sana namatay ang kanyang kapatid, at hindi magkakaroon ng kasalukuyang sitwasyon. Bilang karagdagan, si Gao Shengtian ay nasugatan ng malubha at hindi niya kayang talunin ang mga masters ng parehong antas, kaya pinuntirya niya si Yang Yian at gustong kaladkarin siya pababa kasama niya kahit na siya ay mamatay. Sa karanasan ni Yang Yiu, ang suntok ni Gao Shengtian ay parang tidal wave, at ang makapangyarihang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay napakalaki kaya nalagutan siya ng hininga. Ang pressure mula sa makapangyarihang Yuanying Realm Master ay nakalok sa kanyang katawan, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay hindi maaaring damaloy ng maayos. Siya, pinagpapawisan ng lahat, at sa oras na ito ay kinagat niya ang kanyang dila at bumulwak ang isang subo ng dugo. Pilit siyang naghagis ng suntok para ipagtanggol ang sarili.
Hindi siya pwedeng maupo lang at maghintay sa kamatayan. Imposibleng makatakas sa ilalim ng pressure ng momentum ni Gao Shengtian, kaya kinailangan niyang lumaban hanggang kamatayan. Buti na lang at nakasuot siya ng armor at nakakalaban pa. Nang sumuntok siya, hindi niya inaasahan na sa oras na ito, isang malakas na hangin ang umihip sa tabi niya, at nalaman ni Yu Guangchong na si Ye Wuxin talaga ay lumitaw sa tabi niya, at binunot niya ang kanyang espada at sinaksak si Gao Shengtian sa tabi niya. Chapter 635, Paano ang paggamit ng posisyon ng City Lord para mabayaran ang utang? Boom! Sina Yang Yiyo at Ye Wuxin ay sabay na umatake para labanan si Gao Shengtian. Habang naglalaban ang magkabilang panig, isang mahinang tunog ang narinig sa field, at isang malakas na espiritual na enerhiya ang biglang sumabog. Puff! Puff! Sabay-sabay na lumipad sina Ye Wuxin at Yang Yiyo ng paatros, dumura ng dugo na may humihingal na daing. Kakapanood lang ni Yang Yiyo sa mga galaw ng Yuanying Master, at ang mga galaw ay talagang nakakagulat. Hindi banggitin ang pagsira sa mundo, ngunit ito rin ay isang suntok at palad na nakabasag ng lahat. Halos masira ang hamon ng Tai Chi. Nang lumipad pabalik ang kanyang katawan, si Yang Yiyo ay nagpapasalamat kay Ye Wuxin sa kanyang puso. Alam niya na kung hindi lumabas si Ye Wuxin sa oras upang tulungan siyang magbahagi, hindi siya mamamatay ng pag-atake ni Gao Shengtian, ngunit hindi siya makakaligtas. Sa kabutihang palad, nagsuka lamang siya ng dugo at nagkaroon ng panloob na pinsala, at ang kanyang dugo at chi ay kumukulo sa kanyang katawan. Nang siya at si Ye Wuxin ay itinaboy, isang malakas at balisang sigaw ang umalangaw-ngaw, Ziner. Ang ama ni Ye Wuxin na si Ye Wu daw ang nakakita sa kanyang anak na babae na nasugatan at agad na nabalisa. Nagpakita siya sa tabi ni Gao Shengtian sa isang iglap, naghahanap ng kamatayan, as. Nagsalita siya, isang silver light ang kumislap sa kanyang kamay at isang maliit na lumilipad na espada ang lumipad patungo kay Gao Shengtian. Kasabay nito, sinalakay ni Linuo si Gao Shengtian mula sa ibang direksyon, at sabay nilang sinalakay si Gao Shengtian. Napasigaw si Gao Shengtian, at direktang inatake ng galit na sina Ye Wu Dao at Linuo. Punit-punit ang katawan niya at halos naging bola ng meat paste. Sa oras na ito, sina Yang Yian at Ye Wuxin ay nahulog ng husto sa lupa. Bagamat parang bali ang kanyang mga buto, gumaan ang loob ni Yang Yian. Sunod-sunod ding pinatay sina Gao Shengtian at Gao Shan. Sa isang iglap, ang mga tao sa Sanshiu City na napagtagumpayan ni Gao Shengtian at ng Black Cloud Gang ay pinatay lahat sa panig ni Linuo. Natapos ang laban na may napakalaking kalamangan. Hiss! Isang tunog ng pagsipsip ng malamig na hangin ang pumasok sa kanyang mga tainga, at nang lumingon si Yang Yiyo, si Ye Wuxin iyon. Mabilis niyang tiniis ang sakit sa kanyang katawan para alalayan si Ye Wuxin at sinabing, Miss Ye, kumusta ka? Sa pagkakataong ito, si Ye Wuxin ang nagligtas sa kanyang buhay. Nang magtanong, talagang nagsalita si Yang Yiyo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Ye Wuxin ay tila hindi kailanman nahawakan ng opposite sex mula noong siya ay bata. Nang hawakan ni Yang Yiyo ang kanyang mga braso gamit ang kanyang dalawang kamay, ang kanyang buong katawan ay nanginig, at isang pakiramdam ng pag-usisa ay lumitaw sa kanya. Siya ay isang maharlika mula pa noong siya ay bata, ngunit siya ay tinawag na Wuxin Fairy, at ang mga tao sa kanyang paligid ay nakita rin siyang magalang. Ito ang unang pagkakataon na siya ay sinunggaban ni Yang Yiyo. Sa totoo lang, hindi alam ni Ye Wuxin kung bakit ngayon lang niya tinulungan si Yang Yiyo. Siguro dahil ang dalawa ang pinakamalapit sa isa't isa, kaya siya. Katutubo kumilos, tama. Anyway, iniisip niyang iligtas siya, kaya ginawa niya ito. Ziner, kamusta? Pinatay ni Ye Wu Dao si Gao Shengtian at nagmamadaling lumapit para pangalagaan ang mga pinsala ng kanyang anak. Bumalik sa katinuan si Ye Wuxin at mabilis na kumawala sa kamay ni Yang Yiyo at sinabing, Tatay, ayos lang ako. Nagsuka ka ng dugo, pero ayos lang. Ito ang genuine pill. Kunin mo na dali. Naglabas si Ye Wu Dao ng maliit na bote ng porselana at nagbuhos ng tableta para inumin ng kanyang anak. Nakikita ni Yang Yiyo na labis na nagmamalasakit si Ye Wu Dao sa kanyang anak na si Ye Wuxin, at medyo nahihiya siya sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, nasugatan si Ye Wuxin para iligtas siya. Kakaiba kung hindi siya mapahiya sa harap ng kanyang ama. Pagkatapos uminom ng tableta, sinabi ni Ye Wuxin, Tatay, ayos lang. Ikaw, bakit mo sinusubukang ipakita ang iyong kakayahan bilang isang Yuanying Master? Hindi mo talaga siya mahawakan. Sa pagkakataong ito ang swerte mo. Tandaan na huwag kumilos ng padalos-dalos sa hinaharap. Sinisisi siya ni Ye Wu Dao, ngunit ang tono niya ay puno ng pagmamahal. Alam ko, Tatay, si Ye Wuxin, na namumutla, ay uminom ng tableta sa oras na ito, at ang kanyang mukha sa wakas ay gumanda ng kaunti. Matapos makipag-usap ni Ye Wu Dao sa kanyang anak, tumingin siya kay Yang Yiyo at ngumuso, Anak, may utang ka sa aking anak na kalahating buhay. Natigilan si Yang Yiyo.
Paano magkakaroon ng kalahating buhay? Isa ang isa, ngunit bakit siya gumawa ng kalahating buhay? Pero kung iisipin mo, may katuturan. Kung wala ang tulong ni Ye Waxan na ibahagi ang ilan sa kapangyarihan sa kanya, hindi ito magiging kasing simple ng pagdura ng dugo. Siya, ngumiti ng awkward at sinabing, oo, may utang ako kay Miss Ye. Hinding-hindi ito makakalimutan niyang Yeo. Magandang malaman. Ngumuso si Ye Wu daw, ngunit hindi na nagsalita pa. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating ang Panginoon ng lungsod ng Sanshiu City. Pagkatapos magtanong tungkol sa pinsala ni Ye Waxan, lumingon siya kay Yang Yeo, kumikislap ang kanyang mga mata sa sandaling ito, at sinabi niya sa mahinahong boses, Kabayan Dawis Tiang, alam ko na ang tungkol sa taya sa pagitan mo at ng Sanshiu City sa pagbubukas ng opisyal na nayon. Ngunit sa totoo lang, ang Sanshiu City ay talagang hindi makabuo ng milyon-milyong Spirit Stone. Nakakita lang ako ng 300,000 Spirit Stones mula kay Gao Shan at Gao Shengtian, kasama ang mga naipon na Spirit Stone sa mansyon ng City Lord, na 600,000 lang. Natatakot ako na hindi ko talaga maisip ang natitirang 500,000. Maaari mong tanggapin ang 600,000 Spirit Stone na ito, ngunit huwag kang mag-alala, ako, si Linuo, ay naniniwala sa mga patakaran. Ako ang nagpasya na buksan ang opisyal na nayon sa Sanshiu City, kaya natural kong babayaran ang account na ito. Maaari kong gamitin ang patio sa bundok at ang posisyon ng Panginoon ng lungsod upang bayaran ang natitirang 500,000. Iniisip ko kung payag ang kapwa Dawis na si Yang. Ang mga salita ni Linuo ay nagdulot ng kaguluhan sa mga manunood, at ang lahat ay lalo pang humanga kay Linuo. Kinailangang bayaran ng Sanshiu City si Yang Yian ng buong 1.2 milyong espiritual na bato. Dati nang kumuha si Yang Yian ng 100,000 mula kay Manager Hong, at ngayon ay nagdagdag siya ng 600,000 mula kay Linuo, nag-iwan ng 500,000. Ginamit niya ang pinakamagandang patio ng lungsod ng Sanshiu at ang posisyong Panginoon ng lungsod para mabayaran ang utang, na lampas sa inaasahan ng lahat. Bagaman ang mga magsasaka ay hindi nahuhumaling sa kapangyarihan gaya ng mga ordinaryong tao, ang posisyon ng Panginoon ng lungsod sa Sanshiu City ay isa ring malaking tukso, na may maraming kaginhawahan, hindi na kailangang sabihin, kahit na walang patio, si Yang Yian ay kumita ng maraming pera. Siyempre, kung paano ayusin ang posisyon ng City Lord ay tiyak na nasa Linuo, kahit na ito ay isang nominal na posisyon. Nagulat din si Yang Yian. Nagulat siya na tinupad ni Linuo ang kanyang pangako. Naisip niya na dahil napakaraming tao ang namatay sa Sanshiu City sa pagkakataong ito, maging si Gao Shengtian man o Hong Guanxi, hindi nila makukuha ang ganitong dami ng mga espiritual na bato. Pero, hindi niya inaasahan na si Linuo ay magbubukas ng pinto at mag-aalok ng isang buong 600,000 espiritual na bato sa sandaling siya ay umakyat. Hayagan din niyang sinabi na ang Sanshiu City ay hindi kayang bumili ng 1,000,000 espiritual na bato, kaya pinili niya ang isang patio at ang posisyon ng Panginoon ng lungsod upang mabayaran ang utang. Kahit na siya ay isang babae, siya ay talagang mas mahusay kaysa sa maraming mga lalaki sa mga tuntunin ng kung paano siya kumilos at kung paano siya gumawa ng mga bagay. Bukod dito, si Linuo ay isang master ng Nascent Soul Realm. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para i-pressure ang iba nang makausap niya ito, ngunit gumamit pa rin siya ng tono ng negosasyon. Bukod sa pagkagulat, si Yang Yian ay nabigla din. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit napakaraming tagasunod ni Linuo mula pa noong una. Bagamat sinabi niyang humihingi siya ng pabor, maaari sana nilang piliin na hindi pumunta. Gayunpaman, lumabas pa rin ang mga Nascent Soul Master na iyon na nakatago sa Sanshiu City, na mismong nagpakita ng personal na alindog ni Linuo. Hindi lamang siya lubos na nilinang, ngunit siya rin ay maganda tulad ng isang diwata, at siya ay napakaingat din sa kanyang mga kilos. Ang tanging ikinagulat niya ay ang posisyon ng City Lord. Gayunpaman, para sa kanya, ito ay isang magandang bagay na inaabangan niya. Ang hanay ng teleportasyon ng Sanshiu City ay nasa kamay ng City Lord's Mansion. Bilang Panginoon ng lungsod, kailangan niyang magkaroon ng kalamangan sa pag-activate ng teleportation array. Naisip ni Yang Yian na kahit na ito ay isang nominal na titulo, ito ay mabuti para sa kanya. Maaari lang siyang magtanong tungkol sa maraming bagay at humiram ng teleportation array para umalis sa Sanshiu City kung kinakailangan. I wonder what you think, Brother Yang. Nagtanong muli si Linuo nang walang sinasabi. I agree. Matapos mamulat, tumanggo si Yang at mabilis na pumayag. Kung hindi siya pumayag, magiging tanga siya. Para sa kanya, ang lahat ay mahirap na windfall. Bagamat ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagsusugal ng kanyang buhay, ito ay isang tubo para sa isang marangal na yuanying na ibigay ito sa kanya. Ano ang hindi sumasang-ayon? Napakaganda nito, at hindi nito nilalabag ang mga patakaran ng Sanshiu City. Sinabi ni Linuo nang walang kalungkutan o kagalakan, at kumuha ng isa pang storage ring at ibinigay ito kay Ye Waxan.
Hindi ito gusto ni Ye Wudao noong una, ngunit iginiit ni Linuo. Sa kanyang mga salita, ang ibinigay niya ay hindi isang espiritong bato, ngunit ang kanyang paniniwala at ang mga patakaran ng Sanxiu City. Pagkatapos nito, ang ilang mga tao na tumaya kay Yang Yian upang manalo ay inihambing isa-isa at binayaran ng 3 beses. Nakaharap sa nag-aalab na mga mata sa paligid niya, tinupad din ni Yang Yian ang kanyang pangako sa mga tumataya sa pagkatalo, at isa-isang ibinalik ang kanilang mga Spirit Stone. Tuwang-tuwa ang lahat. Natapos ang isang laban, at tapos na ang $1,000,000 na taya. Pagkatapos, bilang Panginoon ng lungsod, nagpasalamat si Linuo sa mga Panginoon na tumulong ngayon. May kabuuang 12 Yuanying Masters ang pumunta sa Chansayo Peak sa napakalakas na paraan. Si Yang Yian ay nasa maagang yugto ng paglilinang ng Jindan, at ngayon ay mayroon na siyang daan-daang libong mga espiritong bato. Naisip niya na hindi siya dapat mamasyal, ngunit bumalik sa looban upang magsanay ng matapat. Pagkatapos makalabas sa retreat ang munting monghe at ang iba pa, tatanungin niya kung maaari bang gumawa ng konsesyon si Linuo at umalis ng maaga sa Sanxiu City. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi sa kanya ni Linuo, kung hindi ka tutol, mangyaring pumunta sa Chansayo Peak upang uminom ng isang baso ng espiritual na alak. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Yang Yian ang isang mahinang ngiti sa bibig ni Linuo. Kinagat niya ang kanyang bibig at sinabi, hindi nararapat na pumunta ako, kaya kalimutan mo na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Linuo at nagsabi, mula ngayon, ikaw na ang magiging tamang Panginoon ng lungsod ng aking Sanxiu City, ano ang mali doon? Pagkatapos noon, lumipad si Linuo at sinabi sa lahat, mga kaibigang Daoist, mangyaring pumunta sa Chansayo Peak. Kabanata 636 na talaga bang kasabwat mo ang tribong demonyo? Ayaw munang pumunta ni Yang Yian. Para sa kanya, lahat sila ay mga Panginoon ng Yuanying. Hindi siya magiging komportable sa mga matandang halimaw na ito, ngunit inimbitahan siya ni Linuo ng walang pag-aalinlangan, kaya kailangan niyang sumunod. At sinundan din ni Ye Wuxian ang kanyang ama na si Ye Wudao, kaya may kaibigan din si Yang Yian na makakausap niya. Kaya sumunod ka. Kung hindi ka pupunta, iisipin ni Linuo na ikaw ay walang utang na loob. Ang Chansayo Peak ay ang lugar kung saan nililinang ni Linuo, ang dakilang Panginoon ng lungsod, ang kanyang tao, at ito rin ang pinakamagandang bundok sa Sanxiu City. Natural, maging ito man ay ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa o ang tanawin, at iba pa. Ito ay ang pinakamahusay sa lahat ng aspeto. Ang pag-akyat sa Chansayo Peak ay maaaring tumagal sa buong Sanxiu City, at ang pagtingin lamang sa tanawin ay ibang karanasan. Bilang dakilang Panginoon ng lungsod ng Sanxiu City, hindi magkukulang si Linuo ng mga katulong sa kanyang paglilinang. Nang ang lahat ay nakaupo sa isang kakaibang hardin, ang mga katulong na nakadamit bilang mga katulong ng palasyo ay sunod-sunod na lumabas, at naghain ng mga plato ng espiritual na prutas at espiritual na alak. Tanging sina Yang Yiu at Ye Wuxian ang nasa yugto ng Jindan. Si Ye Wuxian ay mas mabuti, dahil siya ay nasa tuktok ng huling yugto ng Jindan, habang si Yang Yiu ay nasa unang bahagi ng yugto ng Jindan. Bagamat nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay, ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi nahuli, kaya sa ngayon, hindi siya maaaring ituring na nasa gitnang yugto ng Jindan. Umayos ang dalawa na umupo sa iisang table. Pagkatapos maupo, nakahanap si Yang Yiu ng pagkakataon na formal na magpasalamat kay Ye Wuxian. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon noon dahil nasa paligid si Ye Wudao. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Miss Wuxian. Mangyaring tanggapin itong 200,000 espiritong bato. Dati nang gumamit si Ye Wuxian ng pabiro na tono upang iligtas ang buhay ni Yang Yiu sa halaga ng 100,000 espiritong bato. Ngayon, si Yang Yiu ay naglabas ng 200,000 espiritong bato upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Tumingin si Ye Wuxian kay Yang Yiu na may komplikadong mga mata at sinabing, handa ka bang isuko ang 200,000 spirit stones? Alam mo ba na kahit na ito ay 100,000 mga espiritong bato, hindi ito kayang bayaran ng ilang malalaking sekta. Ano ang dapat ipag-aatubili? Kung hindi mo ako tinulungan ngayon, kahit na hindi ako pinatay ni Gao Shengtian, nawalan ako ng kalahati ng buhay ko. Masama ang pakiramdam ko sa dahilan kung bakit nasaktan ang babae. Hayaan mo na ang 200,000 espiritong bato, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyon. Seryosong sabi ni Yang Yiu. Okay, gusto ko lahat ng spirit stones mo, sabi ni Ye Wuxian na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, nakatingin kay Yang Yiu. Hindi inaasahan ni Yang Yiu na ang babaeng ito ay hindi magalang, at talagang gusto ito. Gayunpaman, ang sinabi niya ngayon ay mula sa puso. Pagkatapos ng isang pause, kinuha niya ang storage ring na ibinayad sa kanya ni Linuo at inilagay ito sa harap ni Linuo at sinabing, nagbigay ako ng higit sa 100,000 sa mga tumaya noon. Sa storage ring na ito, mayroong higit sa 400,000 spirit stone sa kabuuan.
Ibibigay ko sa iyo ang lahat, ngunit maaari mong panatilihin ang mga espiritong bato at ibigay sa akin ang singsing na imbakan. Uuwi ako at ibibigay ko sa iba mamaya. Sa pagkakataong ito, natigilan si Ye Waxan. Bilang miyembro ng Cheney Chamber of Commerce, hindi siya kapos sa mga Spirit Stone, ngunit hindi pa siya nakakakuha ng malaking halaga na 400,000 o 500,000 Spirit Stones. Kusa lang niyang tinukso si Yang Yio, ngunit hindi niya inaasahan na talagang aalisin niya ito. Iniligtas niya si Yang Yio, sa totoo lang, kahit hindi niya alam kung bakit. Marahil ay naramdaman niyang binigyan siya ni Yang Yio ng kakaibang pakiramdam na kakaiba sa iba, kaya't iniligtas niya ito. Siya, hindi talaga inisip na gantihan siya. Ngunit sa sandaling ito, nang ilabas ni Yang Yio ang lahat ng mga espiritong bato at inilagay ang mga ito sa kanyang harapan, nakaramdam si Ye Waxan ng kaunting hindi maipaliwanag sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang naging masaya si Ye Waxan. Tila naunawaan niya na si Yang Yian ay talagang espesyal at sulit ang halaga ng kanyang pinsala ngayon, na nagpapatunay na hindi siya nagkamali sa paghusga sa kanya. Pagkatapos ng isang pause, sinabi niya, itago mo ito. Sino ang nagmamalasakit sa iyong maliliit na gamit? Ang babaeng ito ay walang kakulangan sa mga batong espiritu. Ibinigay sa akin ni City Lord Li Nuo ang tayan na napanalunan ko. Ang pagligtas sa iyo ay isang pabor na utang mo sa akin, Ye Waxan. Huwag isipin na suklian ang pabor ng mga batong espiritu. Tandaan, ikaw, Yang Yian, may utang sa akin ng kalahating buhay. Sa pagkakataong ito ay hindi alam ni Yang Yian kung paano tutugan. Nakita niya mula sa mga mata ni Ye Waxan na hindi niya kukunin ang kanyang mga Spirit Stone. Sa katunayan, ang mga pabor sa mundong ito ang pinakamahirap na suklian at hindi mabibili. Okay, ako, Yang Yian, may utang kay Ye Waxan ng kalahating buhay. Miss Waxan, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Inalis muli ni Yang Yian ang mga Spirit Stone habang nagsasalita. Tungkol sa pera, pag-uusapan ko mamaya. Sabi ni Ye Waxan na may mapaglarong ngiti. Habang nag-uusap ang dalawa sa mahinang boses, si Li Nuo, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay biglang nagsalita ng malakas, mga kapwa Dawista, ang Luofu Mountain, na ginaganap isang beses bawat daang taon sa teritoryo ng Dashan, ay malapit ng bumukas. I wonder kung may plano ka bang pumunta doon. Ayon sa Panginoon ng lungsod. Pupunta ka ba this time? Tanong ng isang tao. Para sa atin na nag-cultivate sa nascent soul realm, napakahirap na gumawa ng karagdagang pag-unlad sa cultivation. Hindi na tayo makakaasa sa pagsipsip ng mga espiritual na bato at sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang masira ang ating paglilinang. Bilang karagdagan sa pangunawa, kailangan natin ng higit pang mga kayamanan ng langit at lupa upang magkaroon ng pag-asa na maabot ang susunod na antas. Ang Luofu Mountain ay ang mga labi ng sinaunang Daoist na templo ng dakilang kapangyarihan. Bagaman maraming mga panganib, mayroon ding mga likas na materyales at kayamanan na maaaring maramdaman ng mga sinaunang magsasaka. Ang lahat ng ito ay mga pagkakataon para sa atin upang linangin. Nagbubukas lamang ito ng isang beses bawat daang taon, at natural na ayaw itong palampasin ni Li Nuo, kaya umaasa ako na ang mga kapwa Daoist ay pumunta doon upang makahanap ng kanilang sariling mga pagkakataon. Mabagal na nagsalita si Li Nuo. Oo, ang Luofu Mountain ay ang pinakamisteryosong ipinagbabawal na lugar sa Great Mountain Territory. May mga malalaking panganib at magagandang pagkakataon. Natatakot ako na ang lahat ng puwersa sa Great Mountain Territory ay pupunta doon. Paano natin maiiwan ang mga tao mula sa Sanxiu City? Willing akong pumunta. Sumasang-ayon ako. Pumasok ako sa maagang yugto ng Nascent Soul sa buong 60 taon nang walang anumang pag-unlad. Oras na para lumabas at tingnan. Oo, hindi namin maaaring iwanan ang mga tao mula sa Sanxiu City. Ang Nascent Soul Masters ay nagpahayag ng kanilang mga dahilan upang pumunta sa Luofu Mountain, at pagkatapos ay tinalakay nila ang mga detalye. Sina Yang Yio at Ye Waxan ay nakikinig lamang sa gilid sa oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Yio ang pangalang Luofu Mountain. Mula sa sinabi ni Li Nuo at ng iba pa, ang Luofu Mountain ay tila isang mahalagang sinaunang dojo. May mga panganib ngunit may magagandang pagkakataon din. Ang mga Nascent Soul Master na ito ay handang makipagsapalaran. Ito ay dapat na isang magandang lugar. Bumulong siya kay Ye Waxan, Miss Ye, anong klaseng lugar ang Luofu Mountain na pinag-uusapan ng iba? Sinabi ni Ye Waxan na parang alien ka, hindi mo man lang kilala ang Luofu Mountain. Hehe, hindi ko talaga alam. Nag-practice ako sa mga bundok hindi pa nagtagal. Hindi sinabi ni Yang Yio kay Ye Waxan na siya ay mula sa Earth. No wonder. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang Luofu Mountain ay ang pinakamisteryosong bundok sa 5 kontinente ng Great Mountain Territory. Sinasabing ito ang mga labi ng Daoist na templo ng mga sinaunang monghe.
Bagamat karamihan sa mga ito ay nawasak, marami pa ring mga lugar na nagkakahalaga ng pakikipagsapalaran. Mayroong hindi mabilang na likas na kayamanan, at mayroon ding mga pamamaraan ng paglilinang at mahiwagang kapangyarihan na iniwan ng mga sinaunang monghe. Siyempre, may mga panganib din. May mga halimaw, pormasayon, at iba pa. Kung hindi ka mag-iingat, mawawalan ka ng buhay. Kahit na ang isang Yuanying level master ay maaaring mamatay sa isang kisap mata. Ang Luofu Mountain ay isang bundok na nakatago sa kawalan, o isang maliit na mundo. Ito ay tumatagal ng 100 taon. Ito ay lilito lamang ng isang beses, at sa bawat oras na ito ay lilito ay 9 na buwan. Gayunpaman, kung maaari kang makapasok, natural na maraming benepisyo. Hindi banggitin kung maaari kang makakuha ng mga likas na kayamanan, ang espiritual na enerhiya sa loob ay 12-dosenang beses na higit pa kaysa sa labas ng mundo. Kahit na wala kang makukuha dito, maaari mong lubos na mapabuti ang iyong paglilinang pagkatapos magsanay sa loob ng 9 na buwan. Ang Luofu Mountain ay 9,000 milya ang layo mula sa Sanxiu City, na medyo malapit. Ito ay nasa junction ng Nonshenzhou at Dongshenzhou. Walang teleportation array na dadalhin, kaya maaari ka lamang lumipad doon, at tumatagal ng ilang araw upang maglakbay. Matiyag ang ipinaliwanag ni Ye Wuxian kay Yang Yiyu ang mga chismis tungkol sa Luofu Mountain. Pagkatapos magsalita ni Ye Wuxian, ang isang grupo ng mga Yuanying master sa panig ni Linuo ay natapos din sa pakikipag-usap, nagtakda ng oras, at pumunta sa Luofu Mountain bukas ng madaling araw. Ang mga magsasaka ay hindi kasinggulo ng mga mortal sa paglalakbay. Pagkatapos magtakda ng oras, isa-isa silang nagpaalam at umalis. Si Ye Wuxian ay pinaalis din ni Ye Wudao. Bago umalis, tumingin si Ye Wudao kay Yang Yiyu at malamig na bumantong hininga. Ang mga mata ni Ye Wudao ay tumingin kay Yang Yiyan na parabang naiinis siya sa pagtatangka ni Ye Wuxian na kidnapin ang kanyang anak. Napangiti na lang ng mapait si Yang Yiyan. Nagtatanong lang siya kay Ye Wuxian. Ano ang malaking bagay? Huwag mo siyang tingnan. Malayo-layo na ang napuntahan nila. Sa palagay ko wala kang pagkakataong ituloy si Linuo. Ang Cheney Chamber of Commerce ay ang pinakamalaking Chamber of Commerce sa Shanghai Realm. Ito ay isang kapangyarihan ng pamilya. Napakasimple ng pagkakakilanlan ni Ye Wuxian. Nang mawala sa pag-iisip si Yang Yiyan, ang nakaka-relax na boses ni Linuo na may ngiti ay tumunog sa kanyang likuran. Namula si Yang Yiyan matapos sabihin iyon ni Linuo. Lord City Lord, ako. Gustong magpaliwanag ni Yang Yiyan. Sa oras na ito, bihirang ngumiti si Linuo at sinabing, hindi na kailangang ipaliwanag. Maraming tao sa Sanxiu City ang gustong ituloy si Ye Wuxian. Normal lang sa lalaki at babae na magmahalan. Gayunpaman, kung gusto mong maging Daoist partner mo si Ye Wuxian, hindi pa sapat ang status mo bilang mayor ng Sanxiu City. Ang pagkakaiba ay 1,000,000 milya. Haha, hindi ko nasasabihin. Naging mansanas ang mukha mo. Tinukso ni Linuo si Yang Yiyu, at pagkatapos ay iniba ang usapan at sinabing, Yang Yiyu, sabihin mo sa akin sa totoo lang, mayroon ka ba talagang relasyon sa angkan ng demonyo? Pagkatapos itanong ito, nakita ni Yang Yiyu ang isang malakas na aura mula kay Linuo na nakakulong sa kanya. Bigla siyang nabigla at palihim na sinabing, may sakit ang babaeng ito. Nakangiti siya ngayon, pero nagbago ang mukha niya sa sumunod na sandali. Papatayin ba niya ako? Kabanata 637, hindi madaling maging bukas ang puso. Nakaharap sa matatalim na mata ni Linuo, hindi natakot si Yang Yiyan. Kung gusto siyang patayin ni Linuo, bakit maghihintay hanggang ngayon? Kung tungkol sa lihim na pakikipag-ugnayan sa angkan ng demonyo, walang bawal si Yang Yiyan. Ano ang lihim na komunikasyon? Minsang sinabi ni Master Yun Changxi na sa malawak na mundo ng paglilinang, sa ilang mga mundo, ang sangkatauhan ay hindi ang pinakamatalino sa lahat ng bagay. Ipinakita ng ilang grupo ng mga nilalang na ang kanilang mga talento ay higit na nakahihigit sa mga talento ng sangkatauhan. Kaya si Yun Changxi ay may napakagandang mga kinakailangan para sa kanya. Kung gusto niyang pumunta pa sa kalsada ng paglilinang, dapat walang pagkakaiba sa pagitan ng mga lahi. Ang bawat isa ay isang naliwanagan at matalinong nilalang. Ang sukdulang layunin ay ituloy ang daan ng langit. Sa katunayan, lahat sila ay pantay-pantay. Ang angkan ng demonyo ay maaaring magsalita ng wika ng tao sa pamamagitan ng paglilinang at maging isang tao. Ano ang pagkakaiba nila sa mga tao? Pagkatapos ng lahat, ang paghahanap ng daan ay ang puso, hindi ang balat. Sa isip ni Yang Yiyan, ang mga demonyo ay mabuti at masama, at gayon din ang mga tao. Naunawaan niya na malamang na alam ni Linuo ang tungkol sa pakikipagrelasyon niya sa kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi nang magtanong siya tungkol sa paraan ng pakikipag-usap sa angkan ng demonyo, ngunit hindi niya ginawang biro ang pagkakaibigan ng 8 sinumpaang magkakapatid sa ilalim ng saksi ng daan ng langit. Mahinahon niyang sinabi, secretly. Haha, hindi naman kasing sama ng sinabi ni Lord Li.
Upang maging mas tumpak, dapat itong makipagkaibigan. Sa daan patungo sa Sanshio City, dumiretso ako sa Tangting Mountain at nakilala ang isang mag-asawang puting unggoy. Sa huli, ako ay naging sinumpaang kapatid na may puting unggoy na si Bai Chi. Kung gusto ni Lord Li na ibigay ako sa Yin Yang sect, wala akong magagawa. Sa sandaling ito, si Yang Yiu ay parang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. May koneksyon ka talaga sa mga demonyo. Napakatapang mo, ang tono ni Linuo ay naging malamig, at ang pamatay na hangarin sa kanyang katawan ay lumakas. Naramdaman ni Yang Yiu na tumataas sa langit ang hangarin sa pagpatay sa katawan ni Linuo. Pinaikot din niya ang totoong enerhiya sa kanyang katawan at handang lumaban hanggang kamatayan. Kahit mamatay siya, hindi siya uupo at maghihintay sa kamatayan. Ang sumpa na nasaksihan ng langit ay hindi papayag na itanggi niya ang kanyang relasyon sa kanyang sinumpaang kapatid. Kung talagang gumuhit siya ng malinaw na linya kay Bai Chi, hindi siya si Yang Yiu. Sino ang nakakaalam na sa isang iglap, biglang ngumiti ang bibig ni Linuo, at ang nagkatawang tao na masamang espiritu ay agad ding naglaho, na parabang hindi niya inilabas ang layunin ng pagpatay. Nagdulot ito ng pagkalito kay Yang Yiu. Laban ba ito o hindi? Sa oras na ito, ngumiti si Linuo at sinabing, "Okay, huwag kang kabahan. Hindi talaga kita na-misjudge. Napakaprangka mo at naiintindihan mo ang pagkakaibigan. Ang lakas ng loob mong gawin at aminin. Anong ibig mong sabihin, Lord Li?" Kumunat ang noo ni Yang Yiu. "Huwag kang magtaka, Kadawis Tiang. Inihayag na kita bilang Panginoon ng Sanshio City sa publiko, kaya kailangan kitang subukan. Ngayon, tila tama ako tungkol sa iyo. Huwag mag-alala, walang pakialam ang Sanshio City kung kanino ka makikipagkaibigan. Ang Sanshio City ay itinatag upang bigyan ng mga desperado ng isang foothold. Sa katunayan, walang mga masasamang tao na ipinanganak, lahat sila ay pinipilit ng kapaligiran, kaya't ang Sanshio City ay tumatanggap ng sinuman basta't sila ay sumusunod sa mga patakaran ng Sanshio City. Kung talagang ibibigay ko sa iyo, kung gayon ang Sanshio City ay hindi na umiiral ng daan-daang taon. Seriously speaking, may mga kaibigan talaga ako from the Demon Clan. Sinadya ko lang na subukan ka kung magtataksil ka o iiwan mo ang mga kaibigan mong demonyo sa oras ng kagipitan. Kung iyon ang kaso, marahil ay papatayin talaga kita, ngunit ngayon. Sa wakas ay gumaan na ang loob ko. Mukhang magagamit ko. Wala kang ginawang masama sa pagbabayad ng utang gamit ang 500,000 Spirit Stones para sa posisyon ng City Lord. Noong una, gusto ko lang bigyan ka ng nominal na titulo ng City Lord. Ngayon ay tila responsable ka, kaya dapat mong kunin ang posisyon ng tamang Panginoon ng lungsod. Gaya ng narinig mo noon, bubuksan na ang bundok ng Luofo, at pupunta ako sa bundok ng Luofo. Kung aalis ako, ang City Lord ay magiging Left City Lord na lang na si Li Jiao, at ang Right City Lord position ay bakante, at hindi madaling makahanap ng isa sa ngayon. Nag-counter-attack ka at nagtaya ng mga Spirit Stone sa libu-libong tao ngayon, at nakakuha ka ng isang tiyak na prestihiyo sa libu-libong mga tao na ito. Kung kukunin mo ang posisyon ng tamang Panginoon ng lungsod, tila napakaangkop para sa iyo na mapanatili ang katatagan ng Sanshio City kasama ang kaliwang Panginoon ng lungsod na si Li Jiao. Kahit na ito ay hindi angkop, ito ay dapat na angkop. Wala talaga akong mahanap na angkop na kandidato for a while. Ano sa tingin mo, si Linuo ay nagsabi ng katotohanan sa bawat salita. To be honest, Lord Li, baka hindi ako magtagal sa Sanshio City. Hinabol ako ng isang tao at pumunta sa Sanshio City na may layuning kunin ang teleportation array ng Sanshio City para umalis sa Nonshenzhou, pagkatapos ay sinabi lang sa kanya ni Yang Yiu ang tungkol sa mga salungatan sa pagitan niya at ng Jiaoyao City Lord, Tang. Naniniwala siya na si Linuo, bilang Panginoon ng isang lungsod, ay dapat malaman ang mga bagay na ito, kaya mas mabuting magsalita ng tapat. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Linuo, ayon sa sinabi mo, kailangan mo talagang umupo sa posisyon ng Panginoon ng Sanshio City. Akala mo simple lang ang mga bagay-bagay. Kay Yang Yiu. Naantig ang puso at nagsabi, pakisabi sa akin, Lord Linuo, posible bang hindi maabot ng teleportation array ng Sanshio City ang Zhongshenzhou? May mga chismis sa labas na ang Sanshio City ay may malaking teleportation array. Siyempre totoo ang teleportation array, at pwede rin itong mag-teleport sa Zhongshenzhou, pero hindi iyon ang gusto kong sabihin. Ayon sa sinabi mo, kailangan mo munang maghanap ng mga kaibigan, ngunit alam mo ba kung gaano kalaki ang buong Nonshenzhou? Siguro lahat ng kaibigan na hinahanap mo ay nasa Nonshenzhou. Kung pupunta ka sa Zhongshenzhou ng ganito, mahirap na bumalik. At sa palagay mo, ang Yin Yang sect, bilang isa sa nangungunang 10 pangunahing sekta sa Dashan Territory, ay may impluensya lamang sa Nonshenzhou. Sa totoo lang, ang Yin Yang sect ay may malaking impluensya sa 5 kontinente ng Dashan Territory. Maliban kung ganap kang umalis sa Dashan Territory at pumunta sa ibang mga teritoryo,
hanggat nasa teritoryo ka pa ng Dashan Territory, mahahanap ka pa rin ng Yin Yang Sect. Kaya ang mungkahi ko ay ang iyong Sanshu City ang pinakaangkop para sa iyo. Una sa lahat, tinitipon ng Sanshu City ang Sanshu City mula sa 5 kontinente ng Dashan Territory, at maaaring magbigay sa iyo ng Dashan Territory. Impormasyon tungkol sa nangyari sa 5 kontinente. Pangalawa, kahit na alam ng Yin Yang Sect at ng tang ng Jiaoyao City na nasa Sanshu City ka, hindi sila mangangahas na pumunta sa Sanshu City para manggulo. Pangatlo, maaari kang magsanay kahit saan. Ang Sanshu City ay may magandang lugar para sa pagsasanay. Maaari kang magsanay ng may kapayapaan ng isip. Kapag nakapasok ka sa Nascent Soul Realm, maaari kang umalis sa oras na iyon. Hindi ka mahuhuli ng mga taga-Yin Yang Sect. Kaya mo, magpasya kung pupunta o mananatili. May suggestion lang ako sa'yo. Bukod pa rito, hindi sapat ang iyong kasalukuyang lakas ng cultivation para maglakad sa Mountain and Sea Realm. Ang Nascent Soul Realm ay ang benchmark para sa paglalakad sa Mountain and Sea Realm. Alam mo ba na ang mga tao ay namamatay araw-araw sa Mountain and Sea Realm, ngunit lahat sila ay mga Jindan Stage Cultivator, at kakaunti ang Yuanying Stage Cultivator. Higit pa, mayroon kang ilang mga pasanin sa paligid mo. Saan sa tingin mo pwede kang pumunta? Pagkatapos ng taos-pusong mga salita ni Linuo, si Yang Yiyu ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Napaisip siya at tama nga. Bagamat hindi kas-iya siya ang mga salita ni Linuo, totoo ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay masyadong mababa. Kahit saan siya magpunta, tatakas pa rin siya. Ang nakatagpo niya noon ay ang pagtugi sa Jiaoyao City, na siyang paghahangad ng lakas ng Jindan cultivation. Ngunit ang Yin Yang Sect ay isang malaking sekta. Paano kung magpadala sila ng mga Panginoon ni Yuanying para tugisin siya? Makatakas pa kaya siya? Ngayon, sina Linuo at Gao Shan at Gao Shengtian ay lumaban sa isa't isa. Nakita niya ang labanan sa Yuanying Realm. Talagang hindi ito maihahambing sa mga magsasaka ng Jindan, lalo na ang kapangyarihan ng palad ni Gao Shengtian. Kung hindi dahil sa tulong ni Ye Wuxian, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Malinaw pa rin niyang naalala. Oo, isa na siyang maliit na Jindan cultivator. Sa mata ni Yuanying Masters, isa lang siyang langgam. Saan kaya siya pupunta? Kahit na pumunta siya sa Zhongshanzhou, kung makatagpo niya ang mga master ng Yin Yang Sect, magkakaroon ba ng lugar na tulad ng Sanshu City na masisilungan? Makatakas pa kaya siya sa swerte? Walang tiwala si Yang Yiyu. At isang malaking problema ay alam niya na ang sinabi ni Linuo ay napakatama. Ang una niyang pinili ay hanapin si Daor, ang kanyang pangalawang apprentice na si Wang Zhongren, Wu Mokyo at iba pa. Napakalaki ng Nanshanzhou, at hindi niya ito hinanap. Ngayon ay umalis na siya sa Nanshanzhou. Paano kung nasa Nanshanzhou pa sila? Kung tungkol sa pagpunta sa Zhongshanzhou, talagang ipinangako kay Brother Zug na hahanapin ang kayamanan ng pamilya ni Zug, at hahanapin din ang daanan sa pagitan ng mga bundok at dagat. Kung iisipin mong mabuti, may mga pahiwatig talaga. Hindi ka makakatakas. Maaari kang magbago. Walang nagmamadali. Hindi pa huli ang lahat para pumunta sa Zhongshanzhou pagkatapos maghanap ng mga kamag-anak at kaibigan, o kapag mas malakas ang iyong cultivation. Nagpasya si Yang Yiyu na manatili sa Sanshu City, hindi para sa anumang bagay, ngunit dahil sinabi ni Linuo na ang Sanshu City ay maaaring sumipsip ng maraming impormasyon mula sa teritoryo ng bundok, at maaari niyang malaman ang kinaroroonan ng mga kamag-anak at kaibigang iyon. May isang bagay lang na hindi maisip ni Yang Yiyu, bakit siya tinutulungan ni Linuo. Pagkatapos ay yumuko si Yang Yiyu kay Linuo at nagsabi, Yang Yiyu salamat kay Lord Li, okay, mananatili ako, ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan, mangyaring tulungan si Lord Li. Sige, ngumiti si Linuo. Huminga ng malalim si Yang Yiyu at sinabing, bakit bukas at prangka si City Lord Li? Gusto kong ilagay ang mga bagay sa mga simpleng salita. City Lord Li, mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang gusto mo o kung anong mga kondisyon ang mayroon ka. Gagawin ko ang lahat para magawa ko sila. Hehe, tumawa si Linuo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yang Yiyu si Linuo na tumawa. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Linuo, nabalitaan ko na naghukay ka ng isang piraso ng pinagmulang bato mula sa minahan sa Jiaoyao City. Ito ang dahilan kung bakit ka hinabol ng tang ng Jiaoyao City ngayon, at pinaghahanap pa ng Yin Yang Sect. Totoo ba o hindi? Nagbago ang mukha ni Yang Yiyu, at alam niyang hindi ganoon kadali ang pagiging bukas ni Linuo na payagan siyang manatili sa Sanshu City. Kabanata 638, Bottomless Pit. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabing, totoo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lumiwanag ang mukha ni Linuo, ngunit pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Yang Yiyu ang salitang, pero, maniwala ka man o hindi, ang Origin Stone ay hinigop ko na, mahinang sabi ni Yang Yiyu. Nabigo si Linuo.
Nakita niya na hindi nagsisinungaling si Yang Yiyo. Parang wala na talaga ang Origin Stone. Hindi magsisinungaling ang kanyang mga mata. Ang mga ordinaryong espiritong bato ay hindi gaanong nakatulong sa kanya sa antas ng Nascent Soul, ngunit iba ang Origin Stone. Pagkatapos ng lahat, ito ang kakanyahan ng mga espiritong bato. Ang pagsipsip at pagpino nito ay tiyak na malaking tulong. Kaya't nang malaman ni Linuo ang katotohanan na si Yang Yiyo ay hinahabol ng Panginoon ng Jiaoyao City, natukso siya at gustong makuha ang Origin Stone, ngunit ngayon ay tila makakalimutan na niya ito. Huminga ng malalim, tiningnan ni Linuo ang hindi natural na ekspresyon ni Yang Yiyo at sinabing, naniniwala ako. Kung wala na, wala na. Ang Origin Stone ay isang kayamanan. Kung sino man ang makakuha nito ay sarili nilang pagkakataon. Hindi mo kailangang kabahan. Nabalitaan ko na nasa iyo ang bato ng pinagmulan at pumunta ako sa iyo para sa isang dahilan, ngunit hindi ko ito aagawin sa iyo. Kahit gusto ko, ipagpapalit ko sa iyo. Pero ngayong wala na, dito na tayo. May bisa pa rin ang pangako ko. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tamang Panginoon ng lungsod ng Sanshio City. Pagkatapos kong pumunta sa Luofu Mountain bukas, ang Sanshio City ay may iwan sa iyo at sa kaliwang Panginoon ng lungsod na bahala dito. Sa katunayan, walang magiging mali sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Bukod dito, mayroong 30,000 residente ng sentral na lungsod sa Sanshio City. Walang nang ahas na maging mapangahas sa Sanshio City. Maaari kang bumaba sa pwesto. Ibibigay ko kay Li Jiayao ang posisyon ng Panginoon ng lungsod. Bukas maaari kang pumunta at magtanong tungkol sa mga nauugnay na bagay. Salamat, City Lord Li, hindi na masyadong nagsalita si Yang Yiyo at nagpaalam at umalis na. Anyway, ang kanyang posisyon bilang City Lord ay ipinangako mismo ni Linuo at binili ng pera. Kung nabigyan man siya ng karapatan sa Sanshio City, hindi mahalaga sa kanya. Hanggat maaari siyang mangolekta ng impormasyon at makahanap ng mga tao, ayos lang. Pagkatapos bumalik sa patio, nalaman ni Yang Yiyan na ang maliit na monghe at ang iba pa ay hindi pa nakakalabas sa retreat. Nang walang magawa, pumasok din siya sa state of cultivation. Sa pagkakataong ito, naantig siya ng gusto nang makita ang tunggalian sa pagitan ng mga master ng Yuanying. Sa mga tuntunin ng realm cultivation, nadama niya ang labis na hamon. Pumasok na siya sa gitnang yugto ng Jindan. Ngayon ay sinusuri niya ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Hanggat sapat ang espiritual na enerhiya, maaari siyang tumapak sa gitnang yugto ng Jindan. Tungkol sa espiritual na enerhiya, si Yang Yiyan ay mayroon na ngayong daan-daang libong espiritual na mga bato sa kanyang mga kamay, kaya hindi siya nagkukulang dito, kaya nagplano siyang pagbutihin muna ang kanyang lakas sa paglilinang hanggang sa gitnang yugto ng Jindan. Matapos makapasok sa lihim na silid, ang 5 elemento ay umupo sa itaas, at kumuha siya ng 2 espiritual na bato na may pag-iisip, isa sa bawat palad, at nagsimulang magsanay. Ang paglilinang ay iba sa martial arts. Ito ay palaging ang unang kaharian. Ito ay mas malinaw sa mga huling yugto. Upang ilagay ito ng tahasan, ito ay talagang limitadong pangunawa. Kapag sapat na ang kaharian, ang kasunod na lakas ng paglilinang ay natural na makakahabol hanggat sapat ang espiritual na enerhiya. Kaya ngayon ay kailangan na lamang gawin ni Yang Yiyan ang isang bagay upang mag-concentrate sa pagsipsip at pagpino ng mga espiritual na bato upang natural na maabot ang gitnang yugto ng Jindan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang pagsipsip ay lampas sa kanyang inaasahan, at higit na naramdaman niya ang mga kakulangan ng kanyang 5 elementong paglilinang. Ibig sabihin, napakalaki ng espiritual na enerhiyang kailangan na hindi niya maisip o matanggap man lang. Noong dinadalisay niya ang mga espiritong bato, ang bilis ng pagpino ay napakabilis. Naglagay siya ng isang espiritong bato sa bawat palad ng kanyang kaliwa at kanang mga kamay, at ang mga espiritong bato ay naging pulbo sa loob ng 3 hininga. Gayunpaman, nalaman ni Yang Yiyan na pagkatapos na masipsip at mapino ang tunay na enerhiya sa ginintoang elixir, napakaliit nito na parang isang saksakan sa pagitan ng mga ngipin. Huminga ng malalim, ipinagpatuloy ni Yang Yiyan ang pagpino sa mga spirit stone. Mula sa 1 o 2 sa simula, hanggang sa 100 o 200 mamaya. Ang tunay na enerhiya na pumasok sa ginintoang elixir pagkatapos ng pagpino ay hindi bumubula kahit isang bula. Damn it, hindi ako naniniwala sa kasamaan. Kahit na ikaw ay isang napakalalim na hukay, ang 5 o 600,000 mga espiritong bato sa aking kamay ay maaaring sumabog sa iyo. Bumulong si Yang Yiyan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagpatuloy siya sa pag-absorb. Siya at ang kanyang napakalalim na hukay na parang gintong elixir. 1,000 espiritong bato, 2,000, 10,000, 20,000. Ganap na nakalimutan ni Yang Yiyan ang tungkol sa oras at nagsimulang pinuhin ang mga spirit stone na parang baliw. Walang nakakaalam kung gaano karaming oras ang lumipas, kung ito ay 1 araw o 2 araw o higit pa. Anyway, hindi alam ni Yang Yiyan, at hindi niya kinakalkala ang oras.
Hindi niya alam kung ilang spirit stone ang napino niya sa huli. Anyway, ang spirit consciousness powder na nasa harapan niya ay nagtulak pasulong ng isang tumpok ng abo na higit sa 1 metro ang taas, na napakaganda. Sa ilang sandali, nagulat si Yang Yian, at isang dagandong ang lumabas sa kanyang katawan. Sa oras na ito, binuksan niya ang kanyang mga mata, at 2 sinag ng liwanag ang sumabog. Ang lalim ng kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin. Sa sandaling ito, sa wakas ay napuno niya ang napakalalim na hukay ng Jindan, at ang kanyang paglilinang ay sumibol mula sa unang yugto ng Jindan hanggang sa gitnang yugto ng Jindan. Masyadong mahirap. Bumulong si Yang, at pagkatapos ay nabigla siya nang makita niya ang Spirit Stone Powder na higit sa 1 metro ang taas sa harap niya. Hindi niya alam kung gaano karaming mga Spirit Stone ang napino para magkaroon ng ganoon kalaking pile ng Spirit Stone Powder. Pagkatapos, nakita ng kamalayan ng espiritu ang bilang ng mga Spirit Stone sa storage ring, at nabigla siya. Ang Spirit Stone Aura na kinakailangan para sa isang Jindan mula sa unang yugto hanggang sa gitnang yugto ng Jindan, hindi inaasahan na aabot ito ng buong 300,000 Spirit Stone. Kahit na ito ay isang mababang uri ng espiritong bato, ito ay isang malaking bilang din. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o matatawa. Malinaw ang pagkakaintindi niya sa perwisyo ni Jindan. Ang mas huling yugto, mas mahirap itong masiyahan. Sa pagkakataong ito, naubos na niya ang 300,000 mababang uri ng mga espiritong bato mula sa maagang yugto hanggang sa huling yugto. Walang alinlangan na ang espiritual na enerhiya na kinakailangan mula sa gitnang yugto hanggang sa huling yugto ay magiging mas baluktot. Magkano ang magagastos? 400,000 o 600,000? Sa pag-iisip nito, namamanhid ang anit ni Yang Yiyo. Ang espiritual na enerhiya na kailangan para sa kanyang paglilinang ay umunlad ay nakamamatay lamang. Isang buong 300,000. Ito ay isang maliit na bundok ng mga espiritong bato, na kanyang hinihigop at pino. Ito ay isang tunay na napakalalim na hukay. Ang gayong kabuktutan ay naging dahilan upang si Yang Yiyo ay hindi makabalik sa kanyang katinoan sa loob ng mahabang panahon, at siya ay nagbuntong hininga sa kanyang puso. Ang mga disadvantage ng 5 element na espiritual na talento ay talagang mahusay, at kahit na ang pagpapabuti ng paglilinang ay nagiging mas at mas malinaw. Gayunpaman, bukod sa mga disadvantages, natural na walang mas kaunting mga benepisyo. Bagaman ang espiritual na enerhiya ng isang maliit na kaharian ay umabot sa isang baluktot na antas, ang mga pakinabang ay halata din. Ang tunay na chi na nilalaman ng Golden Elixir ay makapangyarihan din sa isang nakakatakot na lawak, 5 beses na higit pa kaysa dati. Sa unang bahagi ng Golden Elixir, nalaman niya na ang kanyang tunay na chi ay maihahambing sa tunay na chi ng ordinaryong gitnang yugto ng Golden Elixir, at ngayon ay tumaas ito ng higit sa 5 beses kaysa dati. Walang alinlangan na ito ay dapat na maihahambing sa huling yugto ng ginintoang elixir o kahit na ang mahusay na pagiging perpekto. Sa napakalaking halaga ng totoong chi, sa wakas ay naisagawa niya ang kapangyarihang magical ng right hand bone at ang malapit na distansya. Hanggang sa dulo ng mundo ng walang pag-aalinlangan. Ang dalawang mahiwagang kapangyarihan na ito ay ginamit upang kumonsumo ng tunay na chi sa buto ng kamay at ang malapit na distansya sa dulo ng mundo. Ang mga ito ay ginamit ng 2 o 3 beses na paulit-ulit, ngunit ngayon ito ay higit sa sapat kahit na sila ay ginamit ng paulit-ulit ng 5 beses. Kaya pagkatapos ng napakalaking disadvantages, mayroon ding malaking pakinabang. Ang yin at yang ay sumusunod sa isa't isa, at bawat isa ay may sariling mga pakinabang at disadvantages. Baka ito ang dahilan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi nalungkot si Yang Yian. Sa pagkalkula ng oras, ang paglilinang na ito ay talagang tumagal ng 10 araw. Totoong hindi nagtagal ang paglilinang. Lalo niyang naintindihan ang kasabihan ng mga taong nagsabing tumagal ito ng 12 dosenang o daan-daang taon. Parang hindi totoo noon, pero ngayon ay matatanggap na niya. Sa pagkakataong ito, pinadalisay lamang niya ang espiritong bato para sa paglilinang. Parang oras na para kumain at umidlip. 10 araw na talaga ang lumipas. Kung ito ay isang seryosong paglilinang, ito ay madaling tumagal ng mga buwan o kahit na taon. Pagkatapos ay lumabas si Yang Yiyo sa cultivation chamber at naghanda upang tingnan kung ang maliit na monghe at ang 3 pa ay lumabas na sa retreat. Paglabas niya sa lihim na silid, nakita niya ang munting monghe sa bulwagan. Nang makita niyang papalabas si Yang Yiyo, dali-dali niyang binati ito at sinabing, "Boss, sa wakas ay nakaalis ka na sa retreat. Halos masuffocate ako. Isama mo ako sa paglalakad." Ngumiti si Yang Yiyo at sinulyapan ang maliit na monghe at sinabing, "Nasa tuktok ka ng quasi-golden elixir. Hindi masama. Dapat handa kang madaig ang gininto ang elixir tribulation. Alam kong mayroon akong premonition na ang aking gininto ang elixir tribulation ay maaaring dumating sa loob ng ilang araw. Sobrang inis na nararamdaman ko. Ayokong lumabas para mamasyal, pero hindi ka makalabas sa pintuan na hindi ko mabuksan.
7 araw na akong wala sa retreat at 7 araw na akong naghihintay sa iyo. Puno ng hinanakit ang mga salita ng munting monghe. Sige, ipapasyal kita. Oo nga pala, hindi pa nakakalabas si Brother Zug sa retreat. Tanong ni Yang Yiu nang hindi nakikita si Brother Zug. Si Zug kung ay lumabas sa retreat 2 araw na mas maaga kaysa sa akin. Bagamat naakit din niya ang makalangit na kapigatian, nagpunta siya sa pag-urong 3 araw na ang nakakaraan. Sinabi niya na gusto niyang patatagin ang kanyang kaharian at maunawaan itong mabuti upang salubungin ang Golden Elixir Heavenly Tribulation. Para naman kay Zug Ming, hindi pa siya nakakalabas sa retreat. Dapat ay dinadalisay pa niya ang pinakamagandang batong espiritu. Sabi ng munting monghe. Tumango si Yang Yiu at sinabing, okay, pagkatapos ay lumabas tayo at tingnan. Gusto ko ring pumunta sa City Lord's Mansion, as. Nag-uusap sila, lumabas sila ng training court at dumiretso sa City Lord's Mansion. Habang nasa daan, sinabi ni Yang Yiu sa munting monghe ang tungkol sa nangyari mula noong pinirmahan niya ang life and death agreement kay Shu Qi hanggang sa mga susunod na pangyayari. Nakipag-usap din siya sa munting monghe na pansamantalang manatili sa Sanshio City at magtanong tungkol sa mga kaibigan sa Earth. Sa halip na pumunta muna sa Zhongshanzhou, tinanong niya ang maliit na monghe para sa kanyang opinyon. Nang matapos ng munting monghe ang kwento ni Yang Yiu, biglang naging O-shape ang kanyang bibig, at tiningnan niya si Yang Yiu na parang halimaw sa mahabang panahon. Chapter 639, tila ito ang mensahe ni Dao Er. Pagkaraan ng ilang sandali, ang munting monghe ay nagpakawala ng mahabang hininga, Amataba, boss, ikaw. Masyado kang nakakapanabik, hindi ba? Saglit lang kaming nagsanay sa pag-iisa, at nanalo ka ng 1,000,000 batong espiritu, 1 patio, at 1 Deputy City Lord position. Kung ito ay nasa Earth, ikaw ay magiging isang typical na overnight rich, isang nouveau riche. Ahem, marunong ka bang magsalita, brat? Mayroon lamang higit sa 500,000 mga espiritong bato para sa transaksyon. Ang Deputy City Lord position ay isang nominal na posisyon na ibinigay ni Linuo para bayaran ang mga utang. Praktikal ang patio. Mula ngayon, mayroon na tayong foothold sa Mountain and Sea Realm. Oo nga pala. Ano sa tingin mo ang mungkahi ko ngayon? Manatili sa casual na cultivator na si Chen, at hanapin natin ang ibang tao sa lihim na lugar ng Changbei Mountain sa araw na iyon. Ngayon ay iniisip ko na marahil ang lahat ng mga tao mula sa mga pangunahing sekta sa sinaunang martial arts world ay maaaring dinala sa Mountain and Sea Realm ng bagyo sa kalawakan. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabi sa maliit na monghe. Oo, iyon ang iniisip ko. At saka, boss, naisip mo na ba kung gaano kadali makuha ang kayamanan ng pamilya Zug? Kahit na sabihin nila na kailangan lang nila ang dugo ng pamilya Zug para mabuksan ang Wolong Treasure, sino ang nakakaalam kung mabubuksan ito? Tsaka kahit buksan, hindi natin alam kung ano ang nasa loob. Kung talagang ganoon kadali, hindi ba sinubukan ito ng ibang tao mula sa bawat pamilya sa daan-daang o libu-libong taon? Kaya kung ako ang tatanungin mo, dapat nating tulungan si Kuya Zug, ngunit ang saligan ay dapat nating pagbutihin ang ating paglilinang at magkaroon ng lakas na tumulong. Samantalang, dito muna tayo mananatili at maghihintay na umunlad ang ating paglilinang, at pagkatapos ay hahanapin natin ang ating mga kamag-anak at kaibigan sa lupa. Ito ang focus ngayon. Boss, isipin mo, napakahirap para sa atin na makarating sa Mountain and Sea Realm, at ang ibang tao ay hindi pamilyar sa Mountain and Sea Realm. Hindi ba't mas mahirap para sa kanila? Ang pinakakagyat na gawain ay upang makahanap ng isang tao. Para sa daan pabalik sa hinaharap, naniniwala ako na mayroong higit sa isang bundok at daluyan ng dagat na kumukonekta sa lupa. Maghahanap na lang tayo, di ba? Ang munting monghe ay nagbilang sa kanyang mga daliri at nagsuri kay Yang Yiu. Tumingin si Yang Yiu sa maliit na monghe at sinabi, Xiaofan, ang galing mo. Hindi ko namalayan na magaling ka pala sa utak at tama ang analisis mo. Akala ko ito ay simple sa simula, ngunit pagkatapos sabihin ni Linuo ang mga salitang iyon sa akin kahapon, sumasang-ayon ako sa iyo ngayon. Pagkalabas ni Brother Zug sa retreat, kakausapin natin sila tungkol sa pananatili sa Sanshio City pansamantala. Ito ang tamang gawin upang mapabuti ang ating paglilinang. Sa pagtingin sa paligid, ang mga Jindan cultivator sa Mountain and Sea Realm ay halos mas malakas ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, ito ang mundo ng Yuanying Realm Masters, kaya dapat tayong magsumikap at least magkaroon ng cultivation ng late Jindan stage para maprotektahan ang ating sarili. Not to mention ang malayong nakaraan, pag-usapan na lang natin ang labanan sa Sanshio City kahapon. Sino ang mag-aakala na mayroong higit sa 100 Yuanying Realm Master sa isang Sanshio City? At ang pangalan ng lungsod ng 30,000 Jindan ay talagang nakakatakot. Sa kasalukuyang cultivation natin, hindi ito sapat. Patuloy niyang kinakausap ang munting monghe sa buong daan at hindi niya namamalayang nakarating siya sa mansyon ng City Lord.
Ayon sa mga tagubilin ni Linuo sa araw na iyon, kung handa si Yang Yian na maging tamang Panginoon ng lungsod ng Sanxiu City, dapat siyang pumunta sa kaliwang Panginoon ng lungsod na si Li Jiayao. Aayusin ni Li Jiayao ang lahat. Tinutupad niya ang kanyang salita. Alam din ni Yang Yian na kabilang sa tatlong Panginoon ng lungsod ng Sanxiu City, ang tunay na core ay si Linuo. Sa dalawang posisyon ng kaliwat kanang City Lords, tanging ang kaliwang City Lord na si Li Jiayao ang tunay na pinagkakatiwalaan ni Linuo. Kung tungkol sa tamang Panginoon ng lungsod, tinatayang ito ay isang posisyon upang pangalagaan ang mga makamundong bagay. Mukhang ang mga pinansyal na gawain ng Sanxiu City ay nasa ilalim ng pamamahala ng tamang Panginoon ng lungsod, ngunit sa katunayan, wala siyang tunay na kapangyarihan. Mula sa unang paghinto sa araw na iyon, naunawaan ni Yang Yian na si Li Jiayao ang unang tao sa Sanxiu City pagkatapos ng Linuo, dahil siya ang namamahala sa mga bantay ng lungsod. Ang dahilan kung bakit naibigay ang lahat ng usapin sa pananalapi kay Gao Shengtian ay maaaring sinadya ito ni Linuo para akitin ang magkapatid na Gao. Ngayong naging tamang City Lord na siya, tinatayang vain position na talaga siya. Sa anumang kaso, si Yang Yian ay kailangang manatili sa Sanxiu City kahit na ito ay isang nominal na posisyon, dahil kailangan niyang mangolekta ng impormasyon mula sa lahat ng aspeto, upang makahanap ng mga tao. Sa gayong mababang nominal na posisyon ng Deputy City Lord, ang kapangyarihang ito ay dapat na naroon pa rin. Kaya ang unang bagay pagkatapos lumabas sa retreat ngayon ay bisitahin ang kaliwang Panginoon ng lungsod na si Li Jiayao. Ang dakilang Panginoon ng lungsod ng Sanxiu na si Linuo ay wala na rito, at ang kaliwang Panginoon ng lungsod na si Li Jiayao ang unang tao. Si Li Jiayao ay may magandang impluwensya kay Yang Yiyo, at isa rin siyang makapangyarihang tao. Matapos masampal si Li Jiayao ni Gao Shan sa labanan noong araw na iyon, hindi na siya muling nagpakita. Ngayon isipin ito, pagkatapos si Li Jiayao ay sampilan ni Gao Shan, si Linuo ay nagpakita kaagad, ngunit si Li Jiayao ay hindi na muling nakita. Ito ay, sabi-sabi na si Li Jiayao ay isang Golden Elixir Perfect 100 taon na ang nakalilipas. Hindi naniniwala si Yang Yiyo na hindi niya malalampasan ang kanyang cultivation at makapasok sa Nascent Soul Realm sa loob ng 100 taon. Dahil maaaring i-seal ni Gao Shengtian ang kanyang cultivation at itago ang kanyang Nascent Soul Strength, ang matandang bulag, ang panday at iba pa sa Sanxiu City ay isa-isang itinatago ang kanilang cultivation, na lahat ay nasa Nascent Soul Realm. Hindi ba magagawa ito ni Li Jiayao, ang tunay na pinagkakatiwalaan ni Linuo? Hindi ito makatuwiran. Bukod dito, dinala ni Linuo ang Yuanying Masters ng Sanxiu City sa Luofu Mountain. Talaga bang may tiwala siya sa pag-alis sa lungsod ng Sanxiu sa isang kaliwang Panginoon ng lungsod na si Li Jiayao na may pagtatanim ng gintong elixir? O ayon kay Linuo, mayroon din itong Deputy City Lord. Isang taong nagkaroon ng kaunting prestihiyo sa Sanxiu City dahil sa kanyang kabutihang loob. Hindi maniniwala si Yang Yian kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Ngayong naisip na niya ito, nagiging mas malamang na ang tunay na paglilinang ni Li Jiayao ay malamang na nalampasan ang pagkakaroon ng gintong elixir. Sa kabutihang palad, hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang salungatan sa kaliwang Panginoon ng lungsod, at nadama niya na si Li Jiayao ay isang mabuting tao, isang taong pinahahalagahan ang pagkakaibigan at katwiran, at hindi dapat mahirap pakisamahan. Sa madaling salita, kung ito ay mabuti o masama, malalaman natin pagkatapos na makilala siya ngayon. Sa Sanxiu City, mayroong 3 City Lords, at natural na mayroong 3 City Lord Mansion. Ang mga City Lord Mansion ng kaliwa at kanang Deputy City Lords ay matatagpuan sa Hilaga at Timog, at ang City Lord Mansion ng malaking City Lord na si Linuo ay nasa gitna. Si Yang Yian at ang munting monghe ay nagtanong na si Li Jiayao ay wala sa City Lord Mansion sa timog niya, ngunit matatagpuan sa malaking City Lord Mansion ng Linuo. Dumating ang dalawa dito. Isang napakagandang mansyon ng Panginoon ng lungsod ang lumitaw sa paningin, na may 3 pintuan na nakabukas, halos 10 talampakan ang taas, mukhang napakakahanga-hanga. Ang tarangkahan ay may 9 na metro ang haba at 9 na metro ang taas na hakbang, at may mga sundalong nagbabantay sa magkabilang panig. Ang kapaligiran ay solemna at kahanga-hanga. Sino ang bumibisita sa ipinagbabawal na lugar ng mansyon ng Panginoong lungsod? Isang general na nakasuot ang lumitaw at malakas na nagtanong. Nagulat si Yang Yiyo nang makitang ang lahat ng general ay Golden Elixir Perfect. Ang hinterland na ito ng Linuo ay talagang pambihira. Ang general na ito ay si Yang Yiyo. Nandito ako para bisitahin ang Panginoong lungsod na si Li Jiayao. Mangyaring ipaalam sa akin. So ito ang City Lord Yang. Pakipasok na lang ako ng diretsyo, pinalambot ng general ang kanyang tono. Kilala mo ba ako? Nagtatakang tanong ni Yang Yiyo. Hehe, ang nanalo ng 1 milyong Spirit Stone sa Sanxiu City, na nagbigay ng pera para sa katwiran, ay pananggakwa ng posisyon ng Deputy City Lord ng City Lord. Kahit na hindi ko nakita ng sarili kong mga mata ang kilos ng Master noong araw na iyon,
narinig ko rin na alam na ng buong Sanshu City ang pangalan ng Master ngayon. At ang Panginoong Lungsod na si Lee ay nagutos na kung dumating ang Panginoong Lungsod na si Yang, maaari siyang direktang pumasok ng hindi nagpapaalam. City Lord Yang, please, lumingon ang general sa gilid at sinenyasan si Yang Yiyo na sundan siya papasok. Bahagyang namula si Yang Yiyo. Parang binili niya ng pera ang posisyon ng City Lord. Pero totoo, pero hindi pa siya opisyal na nanunungkulan. Ngumiti ang munting monghe at sinabi, Boss, pinaalala mo sa akin ang isang pangungusap. Anong sentence? Sino sa mundo ang hindi nakakakilala sa iyo? Aba, kilala ka na ngayon ng mga taga-lungsod, at sikat ka na rin. Bumalik ka at pirmahan mo ako. Mawala. Nakangiting sinundan nilang dalawa ang general papasok sa mansyon ng City Lord na may ngiti at panunumbat. Ang mansyon ng City Lord dito ay nagbigay kay Yang Yiyo ng pakiramdam ng pagtapak sa isang parke pagkatapos pumasok. Ang kapaligiran ay ang una, at walang maraming mga gusali. Ngunit isipin ito, pagkatapos ng lahat, ito ay ang mansyon ng mga magsasaka, at ang kapaligiran ng paglilinang ay pangunahing ginagamit. Hindi ito magiging kasing higpit ng sekular na mundo. Kasunod ng general na si Yang Yiyo at ang munting monghe sa isang bulwagan, mahigit 10 metro ang layo, nakita ko ang ilang tao sa bulwagan na nag-uusap tungkol sa isang bagay. Ito ay tila isang eksena ng pag-inom ng tsaa at pagtalakay sa Taoismo. Si Li Jiayao ay nakaupo sa pangunahing upuan, at ang kanyang mukha ay namumula at siya ay nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa maraming tao. Nang malapit na siya, biglang narinig ni Yang Yiyo na may nagsabi sa kanyang tenga, na agad namang ikinagulat niya. Isang tao lamang ang narinig na nagsasabing, sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga master mula sa 5 kontinente ng buong teritoryo ng bundok ay ipinadala na. Narinig ko na kahit ang mga matandang halimaw na hindi pa lumitaw sa mundo ay sumugod sa Luofu Mountain. Ang mga espiritong hayop na maaaring manghuli ng kayamanan ay ilang beses pa lamang lumitaw sa kasaysayan ng buong mundo ng bundok at dagat. Ito ay Rumord na ang isang treasure hunting rat ay lumitaw 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang labanan na na-trigger ay ipinaglaban, at higit sa 12 sekta ang nawala sa digmaan. Iyon ay isang treasure hunting rat lamang. Ang espiritong hayop na lumitaw sa pagkakataong ito ay sinasabing mas mataas kaysa sa treasure hunting rat. Sa loob ng ilang araw, pupunta rin ako sa Luofu Mountain para makita ang excitement at kilos ng treasure hunting spirit beast. Nang maipanganak ito, nagdulot ito ng kaguluhan sa buong teritoryo ng bundok. Hindi ito simple. Para sa ilang kadahilanan, pagkatapos marinig ni Yang Yiyo na magsalita ang taong ito, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng hindi maipaliwanag, at ang figure ni Daor Xiangxiang ay lumitaw sa kanyang isipan. Tila ito ang impormasyon ni Daor. Sa oras na ito, hindi niya napigilan, at nagmamadaling pumasok sa bulwagan, tinitingnan ng lalaki at direktang sinabi, itong kaibigang tao na ito, iniisip ko kung ano ang treasure hunting spirit beast na iyong nabanggit. Kabanata 640, pagpapasya na pumunta sa Luofu Mountain. Nag-aalala si Yang Yiyo na si Daor ay sumugod sa bulwagan upang magtanong, na walang pakundangan, ngunit hindi niya iyon pinansin. Kung ito ay tulad ng sinabi ng taong ito, malamang na si Daor. Nang maisip ni Yang Yiyo na hinahabol ng mga master mula sa 5 kontinente ng buong teritoryo ng bundok si Daor, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Siyempre, hindi pa ito nakumpirma. Kung ito ay Daor o hindi, kailangan nating itanong ito bago natin malaman. Ang 6 na tao sa bulwagan, kabilang ang Panginoon ng lungsod na si Li Jiayao, ay nag-ambala ng padalos-dalos na pagpasok ni Yang Yiyo, at lahat sila ay hindi nasisiyahan. Lalo na ang matandang tinanong ni Yang Yiyo, siya ay isang Jindan de Quan cultivator, ang kanyang cultivation ay medyo maganda sa bulwagan, at siya ay medyo mayabang, agad niyang sinabi na hindi nasisiyahan, sino ka? How dare you barge in so padalos-dalos? Sa oras na ito, nakilala ni Li Jiayao at ng ilang iba pa si Yang Yiyo, at nagmamadaling sinabi, Old Weird Shin, ito si Yang Yiyo, at siya rin ang tamang City Lord na hinirang ng Grand City Lord. Pagkatapos nito, tumingin si Li Jiayao kay Yang Yiyo at ngumiti, kasamang The Wist Yang, sa wakas nandito ka na, 10 araw nang naghihintay sa iyo si Li at hindi ka nagpakita. Matapos ang pagkaantala na ito, si Yang Yiyan ay bumalik sa kanyang katinuan at napagtanto na siya ay masyadong padalos-dalos. Mabilis niyang ikinapit ang kanyang mga kamao kay Li Jiayao at sa iba pa at sinabing, I'm really sorry, everyone. Hinahangad ko na ang mga treasure hunting spirit beast mula pa noong bata ako. Hindi ko maiwasang mawala ng pag-asa sa narinig ko kanina lang. Sorry, naiistorbo kita. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Li Jiayao, huwag mo akong sisihin, City Lord Lei. Nagkaroon ako ng ilang insight pagkatapos kong bumalik sa araw na iyon at isara ang sarili ko sa loob ng ilang araw. Dumating ako upang bisitahin ang City Lord Lee sa sandaling makalabas ako sa pag-iisa ngayon.
Si Yang Yian ay ipinanganak sa Earth, at ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon ay sapat na mahirap upang harapin ang mga katutubong tribo sa Mountain at Sea Realm. Pagkatapos ng ilang paliwanag, siya ay itinuturing na umiwas sa tanong. Pinigilan niya ang damdamin sa kanyang puso na dapat niyang kumpirmahin kung ito ay dour o hindi, at nakipag-usap muna sa iba, at pagkatapos ay natural na siya ay sama-sama sa kanila at sumama sa paksang kanilang pinag-uusapan. Gaya ng inaasahan, ngumiti si Li Jiao at sinabing, nakikita ko. Nandito ako ngayon para ipakilala ka. Ang mga taong ito ay pawang mga prestihiyosong matatanda sa Sanxiu City. Ikaw, ang tamang Panginoon ng lungsod, ay kailangang harapin sila at makilala ang isa't isa. Pagkatapos ay ipinakilala ni Li Jiao ang ilang tao kay Yang Yiu. Nang marinig ng matandang China samaway kay Yang Yiu na si Yang Yiu iyon, at nakitang may magandang saloobin si Li Jiao kay Yang Yiu, hindi na siya nagsalita pa. Tunog na ngayon ang pangalan niyang sa buong Sanxiu City. Bilang karagdagan, ayon sa mga alingaw-ngaw, siya ay nakilala ng dakilang Panginoon ng lungsod na si Li Nuo na nag-iisa. May mga alingaw-ngaw din na ang anak ni Ye Wudao, ang presidente ng Cheney Chamber of Commerce, ay may hindi maliwanag na relasyon kay Yang Yiu. Bukod dito, personal na ipinangako ni Li Nuo kay Yang Yiu ang posisyon ng Deputy City Lord ng Sanxiu City noong araw na iyon. Isa na siyang mayaman, makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Bagamat ang pagtatanim ng ilang tao sa bukid ay mas mataas kaysa kay Yang Yiu, hindi sila nang ahas na pabayaan siya. At winagaway din ni Yang Yiu ang kanyang kamay at kumuha ng ilang plato ng pulang mabangong prutas para ibahagi sa kanila. Ito ay lubos na nagpabuti sa relasyon at unti-unting naging pamilyar. Bumalik ang paksa sa tanong ng treasure hunting rat. Sa pagkakataong ito, hindi nabalisa si Yang Yian at tahimik na nakinig. Nang marinig niya ang sinabi ng isa sa kanila, sa tingin ko ang hayop na nangangaso ng kayamanan ay talagang hindi isang ordinaryong marten. Sa tingin ko ito ay isang uri ng dugong hayop. Matapos marinig ito, nagulat si Yang Yian, nakakuyom ang kanyang mga kamay, at walang kamalay-malay na pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Ngunit hindi siya kumikibo at nagpatuloy sa pakikinig. Ang isa pang tao ay nagsabi, ibig sabihin, mahahanap ba ng isang ordinaryong marten ang 10,000 taong gulang na purple gold na 3 bulaklak na damo? Oo, sayang ang 10,000 taong gulang na purple gold na 3 bulaklak na damo ay nilamon ng halimaw. Kung ito ay ginamit upang pinuhin ang elixir para sa akin, tiyak na magagawa kong pinuhin ang isang tableta na sumisira sa Nascent Soul Realm. Bumantong hininga ang matandang Qin na bumantong hininga kay Yang Yian. Isa siyang alchemist. Ngunit si Yang Yian ay nasa unahan pa rin. Kung ang 10,000 taong gulang na elixir ay nasa kanyang mga kamay, maaari niyang pinuhin ang isang mataas na antas ng tableta. Masyadong blocked ang balita mo. Narinig ko na ang mink ay nakakita ng 3,000 taong gulang na espiritual na mga gamot sa Luofu Mountain at nilamon ang mga ito. Maraming mga masters ngayon ang baliw at hinahabol ang treasure hunting mink. Ngunit narinig ko na ang treasure hunting mink ay hindi pushover. Napakadulas nito at tila may talentong manghula ng panganib. Maaari itong palaging maiwasan ang pagtugis ng mga masters. Ngayon ay nakatakas na ito sa kailaliman ng Luofu Mountain at nawala ang bakas nito. Ngunit sa tingin ko ang mga Panginoong iyon ay hindi ibibigay ang gayong makamundong hayop, pagkatapos. Tapos nang magsalita ang isa pang tao, 80% hanggang 70% na ngayon si Yang Yiu na ang treasure hunting mink na pinag-uusapan nila ay ang sarili niyang spiritual beast, si Daior Xiangxiang. Nang maisip niyang si Daior ay hinahabol ng mga master sa Nascent Soul Realm, hindi na makaupo si Yang Yiu. Siya ay nababalisa at nagpasya na pumunta sa Luofu Mountain upang hanapin si Daior ngayon. Hinayaan na niya si Daior na masugitan at makaligtaan minsan sa Qiangbai Secret Land. Sa pagkakataong ito, hindi na dapat muling magkagulo si Daior. Sa oras na ito, napag-usapan ng ilang tao ang pagpunta sa Luofu Mountain upang tingnan. Ayon sa kanila, ang Luofu Mountain sa oras na ito ay ganap na nabuksan sa yugto ng Jindan at yugto ng pagbuo ng pundasyon. Ang mahiwagang Luofu Mountain ay may mga pagkakataon para sa lahat. Iminungkahi ng isa sa kanila, umalis na tayo ng walang pagkaantala. Narinig ko na ang Cheney Chamber of Commerce ay may lumilipad na magic weapon at isang lumilipad na bangka na papunta sa Luofu Mountain. Okay, 100 taon lang ang paghihintay. Nagpunta ako doon minsan noong nasa huling yugto ako ng pagtatayo ng pundasyon. Hindi madaling pumunta doon sa loob ng 100 taon. Dalawang Panginoon ng lungsod, gusto mo bang pumunta sa Luofu Mountain upang maghanap ng mga pagkakataon ng magkasama? Tanong ng matandang Qin. Ngumisi si Li Jiao at sinabing, sige na. Aayusin ko ang mga gawain sa lungsod at pupunta sa Luofu Mountain sa susunod na buwan. Anyway, bukas ito for 9 months, kaya maraming oras. Gustong-gusto ni Yang Yiu na makahanap ng gabay o kung ano para pumunta doon, ngunit talagang natakot siya.
Mahinahon niyang sinabi, City Lord Li, gusto kong pumunta sa Luofu Mountain para palawakin ang aking pananaw. Hindi ko naiintindihan ang mga pangyayari sa lungsod, kaya guguluhin kita. Hindi sumang-ayon si Li Jiayao sa sinabi ni Yang Yiyo. Alam niya na ang titulo ni Yang Yiyo na Right City Lord ay isang titulo lamang at wala siyang gaanong kapangyarihan. Anyway, ang pangalan ng lungsod ng 30,000 matatandang lalaki ay ang pundasyon ng puwersa ng bantay ng lungsod ng Sanxiu City. Ngumiti siya at sinabing, hindi na mahalaga. Pagkatapos ng huling hintuan, naging mapayapa ang Sanxiu City. At saka, ngayong bukas na ang Luofu Mountain, maraming master ang pumunta sa Luofu Mountain. Maaaring pumunta si City Lord Yang kung gusto niya. Maraming salamat, ang pabor ni Yang Yiyo kay Li Jiayao ay tumaas ng husto. Ibinuka ni Li Jiayao ang kanyang bibig at tinawag siyang City Lord Yang, na itinuturing na opisyal na nagkumpirma ng kanyang pagkakakilanlan bilang Right City Lord ng Sanxiu City. Pagkatapos nilang mag-usap ay umalis na sila. Bago umalis, tinawag ni Li Jiayao si Yang Yiyo, City Lord Yang, please stay. Ang iba naman ay kusang umalis. Tumingin si Yang Yiyo kay Li Jiayao at sinabing, may sasabihin ba sa iyo si City Lord Li? Hindi utos. Dahil ikaw ang Grand City Lord at ang tamang City Lord, at pinuntahan mo ako ngayon, ibig sabihin ay miyembro ka na ng Sanxiu City. Kung isa ka sa amin, kailangan kong ipaalala kay Brother Yang ang isang bagay. Sabi ni Li Jiayao. Panginoon ng lungsod Li, mangyaring magsalita. Naikuyong ni Yang Yiyan ang kanyang mga kamao, pakiramdam na sinadya ni Li Jiayao. Dahil pupunta ka sa Luofu Mountain, dapat kang mag-ingat. Noong binuksan mo ang Kaiguanjuang, nanalo ka ng malaking taya ng milyon-milyong Spirit Stone. Siyempre, wala talagang 1,000,000, ngunit ang reputasyon ay kumalat. Alam ng iba na mayroon kang malaking halaga ng mga espiritong bato, at ikaw ay isang matabang tupa. May mga patakaran sa Sanxiu City at walang hahawak sa iyo, ngunit kapag umalis ka na sa lungsod, hindi ka matitiyak. Alam mo rin na ang Sanxiu City ay palaging isang lugar kung saan walang nagtatanong kung saan ka nanggaling. Hanggat papasok ka sa Sanxiu City, may mabuti at masamang tao, nagtatago sa Sanxiu City. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga lumang halimaw na may malakas na paglilinang at hindi mapapatawad na mga demonyo. Bilang karagdagan, ang Jiaoyao City at Yinyang Sect ay nag-alok ng bounty para sa iyo. Sa mga araw na ito, isa kang celebrity sa Sanxiu City, at maaaring kumalat pa ang balita sa ibang mga kontinente. Kung aalis ka sa Sanxiu City, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Kaya Kuya Yang, kung maiiwasan mong umalis sa lungsod, mas mabuting huwag na lang lumabas. Kahit na hindi ko alam kung bakit pinahahalagahan ka ng Great City Lord, ngunit. Dahil ikaw ang City Lord na hinirang ng Great City Lord, isa ka sa amin, at kailangan ko pa ring sabihin sa iyo ang mga bagay na ito. Taos-pusong sinabi ni Li Jiayao. Natural na naiintindihan ni Yang Yiyo ang sinabi ni Li Jiayao. Alam niya ang mga kahihinatnan ng pag-alis sa lungsod, ngunit hindi siya maaaring panuurin lamang ang dower at walang gagawin. Salamat, Kuya Li, sa iyong taos-pusong mga salita. Gayunpaman, tayong lahat na mga magsasaka ay nasa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung tayo ay mahiyain, mabuhay man tayo, ito ay makakasama sa ating Taoismo. Kuya Li, siguraduhin mo, mag-iingat ako. Gumawa si Yang Yiyo ng isang mapagpanggap na kasinungalingan kay Li Jiayao. Natural na hindi niya masabi na ang dower na lumitaw sa Luofu Mountain ay maaaring ang kanyang espiritual na hayop, kaya kailangan niyang umalis. Kalimutan mo na, dahil gusto mong pumunta, hindi kita pipigilan. Isa itong anteng-anteng sa komunikasyon na magagamit para makipag-ugnayan sa Grand City Lord. Kung nasa panganib ka kapag pumunta ka sa Luofu Mountain, humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa Grand City Lord. Sana matulungan ka niya. Pagkatapos nito, binigyan ni Li Jiayao si Yang Yiyo ng isang talisman ng komunikasyon mula kay Linuo. Pagtatapos ng kabanatang ito, abangan ang susunod na kabanata.